Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa ating first session ng Grand Bible Seminar. At para po masimulan ang ating Grand Bible Seminar, samahan niyo po akong lahat. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na may lalang ng langit at lupa, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pagbibigay niyo po sa amin ng pagkakataon ngayong araw upang sama-sama po naming saliksikin at pag-aralan ang inyong banal na salita. Dalangin ko po na buksan niyo po ang puso at isip ng mga nakikinig upang maunawaan po nila ang mga salita ng Diyos na magbibigay po sa kanila ng kasigurahan na ang Diyos ay buhay at mag-aakay sa kanila sa tunay na pagsisisi hanggang sa sila po ay maligtas. Ilagay niyo rin po sa aking bibig, Panginoon, maipangaral ko lamang ang naayon sa inyong banal na kalooban. Panginoon, pagkalooban niyo po ang bawat isa sa mga nakikinig ng mapangunawang isip at mapagpakumbabang puso upang maunawaan po nila ang salita ng Diyos na maggagaling sa inyo pong bibig at nawa po, Panginoon, maisip po nila ang kanilang buhay sa harapan po ng banal na salita ng Diyos. Mula po sa simula hanggang sa matapos ang Grand Bible Seminar na ito, kami lang po ay umaasa at lubos na magtitiwala sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Umpisahan po natin ang ating Grand Bible Seminar Session number 1. Sa unang talata dito po sa Biblia, buksan natin Genesis chapter 1 verse 1. Huwag pong mag-alala ang mga walang Biblia, ipapakita ko pong lahat sa inyo dito po sa screen. Genesis chapter 1, verse 1. Ito pong Genesis chapter 1, verse 1, pwede po basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So muli po, kami po ay masaya dahil nariyan po kayo ngayon na nakikinig po ng salita ng Diyos. So lilinawin ko po, ang Bible Seminar na ito ay nakadesenyo para po sa inyong lahat na makikinig. Ang layunin po ng Bible Seminar na ito ay hindi po upang bigyan po kayo ng panibagong relihiyon. Ang mahalaga po sa amin ay maunawaan niyo po ang salita ng Diyos. Kaya balikan ko po ito pong first verse dito po sa Biblia. Sabi po ng Biblia, nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Kaya kung titignan niyo po, ang unang talata sa Biblia, sinabi kaagad na may Diyos, na siya po ang lumikha ng langit at ang lupa. Kaya para maunawaan natin at makilala yung Diyos, mahalaga na mayroon po tayong alam dito po sa Biblia. Ang isang paraan para makilala po yung tunay na Diyos ay sa pamamagitan po ng Biblia. Kaya nga po, ang tawag po natin ngayon sa ating pagsasama-sama sa pakikinig ng salita ng Diyos, ito po ay tinatawag na Bible Seminar. Biblia lang po ang ating pag-uusapan, mga kababayan. Kaya huwag po kayong matakot. All you have to do, sit down and listen carefully. Okay? Para maintindihan niyo po, may ipapakita po akong illustration dito po sa screen. Dito po makikita nyo po, ito pong picture na ito ay tinatawag na Leaning Tower of Pisa. Ito po ay matatagpuan sa Pisa, Italy, at ito po ay mataas, 183 feet tall. At kung titignan nyo po yung building na ito, parang nakakatakot. Kaya tinawag po yan na Leaning Tower, para po siyang matutumba. Hindi po siya tuwid. Okay? Ngayon po, isang picture lamang po ito. At ito po ay nakita ng 30 Filipino. Sila po ay naging OFW, pumunta po sila at nakapasyal dyan, at mayroon po silang kanya-kanyang interpretasyon o pananaw tungkol po sa kung bakit leaning siya, kung bakit hindi siya straight. Una, si Bicolano. Nung nakita po ni Bicolano, ito pong building na ito, sabi niya, siguro dinaanan yan ng malalakas na bagyo. Kaya hindi siya tuwid. Kaya makikita po natin, yan ang sinabi ni Bicolano. Bakit? Kasi sa kanyang experience, yung pong Bicol, alam nating lahat, daanan po yan ng bagyo. Lumaki siya doon at marami siyang naranasan
na malalakas na bagyo. Kaya nung nakita po niya ito pong Leaning Tower of Pisa, ang una pong nasa isip niya, dinaanan nito ng malakas na bagyo. Next, mayroon pa pong isang Filipino. Siya naman po ay isang Ilocano. Nung nakita naman ni Ilocano, sabi niya kay Bicolano, hindi, mali yang nasa isip mo. Sabi niya, sa tingin ko, itong Leaning Tower of Pisa, ito ay tinipid ng gumawa ng engineer, sabi po niya. Bakit niya nasabi ito? Alam po natin, yung mga Ilocano po ay medyo matitipid. Hindi naman po sila kuripot, ako po ay isang Ilocano. But anyway, matipid po, sabi niya. Sabi niya, kaya ganyan ang nangyari ang resulta kasi tinipid yung budget. Yan po ang kanyang sariling opinyon dito po sa Leaning Tower of Pisa. Number 3, mayroon naman po tayong isang politiko. Okay? Siya po ay Manileño at isang politiko dati, pero pumunta rin po sa lugar na yan. Sabi niya kay Bicolano at Ilocano, mali ang sinabi nyo, mali ang mga opinyon nyo. Sabi niya, sa tingin ko, sabi niya, kaya nagkaganyan ng Leaning Tower of Pisa ay dahil corrupt yung nagtayo niyan na engineer. Kaya kung titignan po natin, depende po sa kanilang background sa buhay, depende po sa kanilang mga karanasan, experience sa buhay, may kanya-kanya po silang pananaw sa Leaning Tower of Pisa. Tanong ko po, tama ba ang kanilang mga pananaw o ideya? Hindi po. Hindi mahalaga ang kanilang mga iniisip o pananaw kung pag-uusapan ang dahilan kung bakit ganyan ito pong Leaning Tower of Pisa. Sino po ang dapat nating kausapin o tanungin? Walang iba, kundi yung pong engineer. Tama po? Dito po, sinabi po ng mga engineers na ang dahilan kung bakit po nagkaganyan ng building na yan sapagkat nung ginagawa po ito sa pagitan po ng 12th at 14th century, lumambot daw yung lupa. Mahina, kaya hindi na niya kayang suportahan yung bigat ng strukturang ito, kaya po naging ganyan. Anyway, noon pong 2008, nagsama-sama po yung mga engineers at marami na po itong pinagdaanan na renovation. Kaya sabi nila noong 2008, okay na yan, hindi yan babagsak, matibay na yan sapagkat na-renovate na at kaya nitong tumagal sa loob ng 200 years. Kaya dito po, isa pong picture ng Leaning Tower of Pisa, pero kanya-kanya pong pananaw yung tatlong taong ito, yung Bicolano, Ilocano at politiko. Bakit ko po ito pinakita sa inyo? Tingnan niyo po yung susunod ko pong picture. Alam po natin, iisa rin po ang Diyos. Pero ito po yung problema. Marami pong tao, kanya-kanya sila ng pananaw. Minsan may mga tao po pag nakakausap ko at iniimbitahan ko po ng Bible seminar, sabi po nila sa akin, irespeto nyo na lang yung aking paniniwala. Ito po yung malaking problema. Dahil po sa kanya-kanyang paniniwala at pananaw na yan, na nakaangkla po sa kanilang mga background, sa kanilang kinagisnan, nakaangkla sa kanilang karanasan, kaya may kanya-kanya po silang pananaw at isip tungkol sa Diyos. Diyan po nagmula yung tinatawag po nating mga relihiyon. Kaya dito po sa mundong ito, kahit saan po kayo pumunta, iba't iba ang relihiyon. Hindi ko na po babangkitin ang pangalan nila. Dito po, Religion A, B, at Religion C. Kaya may kanya-kanya rin po silang pananaw tungkol sa Diyos. Pero gaya po ni Bicolano, Ilocano at nung politiko, nung tinignan nila ang Leaning Tower of Pisa, mayroon silang mga pananaw, may mga ideya, pero hindi mahalaga yon. Tanungin natin yung mga engineers. Pero dito po sa Diyos, hindi rin mahalaga yung mga relihiyon po. Sapagkat ang mga relihiyon, mag-aaway-away sila dyan. At wala pong aako na sila po yung mali. Lagi sila, sabi nila, kami ang tama. Sino po ang dapat nating tanungin kung pag-uusapan ng Diyos? Ito po, tingnan niyo po ang Biblia. Kaya mahalaga po ang bagay na ito. Mari po mga kababayan, may mga relihiyon na po kayo, subalit wag po kayong mag-alala. Ano man ang relihiyon nyo, wala po akong pakialam dyan. Ang mahalaga po sa akin ay makita po ninyo yung katotohanan tungkol sa Diyos. At sigurado po ako, ang paraan para makilala natin ang Diyos ay hindi po sa pamamagitan ng kinagisnan natin, hindi sa pamamagitan ng mga karanasan natin, ideya o pananaw, kundi makikilala natin ang Diyos sa pamamagitan ng Biblia.
Sapagkat sa pamamagitan ng Biblia, diyan po tayo pwedeng magkaroon ng tunay na pananampalataya. Tingnan po natin. Ikalawang mga taga-Korinto, chapter 13, verse 5. Ito pong verse 5, babasahin ko po. Siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hanggang dun lang po. Kaya malinaw, sabi po ng Biblia, i-check nyo ang inyong pananampalataya. Dito po sa bansang Pilipinas, marami po ang nananampalataya. Sapagkat tayo po ay talagang naniniwala sa Diyos. Pero ito po yung mahalaga. Kung ikaw po ay nananampalataya, mahalaga na tamang pananampalataya ang meron ka. Kasi mayroon pong maling pananampalataya. Ano po yung maling pananampalataya? Ito po yung mga pananampalatayang galing lang sa inyong kinagisnan, karanasan, ideya at pakiramdam. Ang tunay na pananampalataya po ay mga galing dito po sa Biblia. Paano ko po nasabi? Ito po kasi ay nakasulat din po sa Biblia. Tingnan din po natin, Roma chapter 10, verse 17. Roma chapter 10, verse 17. Pwede po, samahan niyo po akong magbasa. Basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kaya mga kababayan, malinaw po sinabi, ang pananampalataya, faith comes by hearing. Sa pamamagitan po ito ng pakikinig. Ano yung pakikinggan? Sabi po, salita ni Kristo. Ito po yung Biblia. Kaya ulitin ko po, ayos po na magkaroon kayo ng pananampalataya. Pero may problema kung ang pananampalataya po ninyo ay hindi nakaangkla sa Biblia, sapagkat mayroon pong tama at maling pananampalataya. Malinaw po sa kababasa nating talata, ang tunay na pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Kaya dito po sa Bible Seminar, makikinig lamang po kayo. Ano po ang pakikinggan nyo? Sabi po, salita ng Diyos. Alam ko po may mga pinanghahawakan po kayo. Pero alam nyo po, baka magaya po kayo sa ipapakita ko pong video sa inyo. Panoorin nyo po yung video. นับนึกว่าทุกคนกลับมายืนสิกลับมาถึงยังเอากลับมายืนกระน้ำแค่นี้กูเบื่อ Yan po ang katotohanan. Kung nakita nyo po yung bata kanina, mayroon po siyang pinanghahawakan. Pero yung pinanghahawakan niya yun, mali pala. Tama po? Nung binitawan niya yung pinanghahawakan niya, nakahinga siya ng maayos. Tama po ba? Nung binitawan niya yung pinanghahawakan niyang mali, doon po siya nagkaroon ng tunay na kapayapaan sa kanyang puso. Ganun din po ang layon ko bilang pastor. Okay? Maring may mga paniniwala po kayo, pero as a pastor, alam ko po yung salita ng Diyos. At maglalakas loob po ako, natatayo sa harapan nyo, ito po ay tulungan din po kayo na magkaroon ng tunay na pananampalataya. Sapagkat ako din po, 10 taon na po ang nakakaraan, mayroon din po akong pinanghawakan sa aking buhay na mali pala. Buti na lang po may mga nagtiyaga, inakay din po nila ako, at nung nalaman ko po yung Biblia, doon ko na nabitawan yung mga paniniwala ko, mga opinion ko noon, mga kinagisnan ko na mali pala. At nung nabitawan ko po yun, eto naman po ang pinanghawakan ko. Ito po ang salita ng Diyos na nagbigay po sa akin ng tunay na kapayapaan ng kaligtasan. Kaya mga kababayan, sana po makinig po kayong mabuti. Uulitin ko po, hindi po relihiyon ang pakay natin sa Bible Seminar na ito. Kahit matagal na po kayo sa church, sabi kanina, siyasatin nyo ang inyong pananampalataya. Tunay ba ang pananampalataya ko? Ang pananampalataya ko ba sa Diyos ay nakaangkla dito sa Biblia? O ito lang ba ay dahil nakagisnan ko na, kaya ito na yung sinundan ko? Mahalaga pong tanong ang bagay na ito. Tunay ba ang pananampalataya mo? Okay? Kaya, ang mga ito po, ang ating pag-aaralan sa Bible Seminar na ito. Okay? Ang Grand Bible Seminar pong ito ay tatakbo ng 5 araw.
Ito po yung mga paksang pag-aaralan natin para po sa 5 araw ng ating Grand Bible Seminar. Ngayong araw po, pag-aaralan po natin mga mahalagang tanong sa buhay. Tanong tungkol sa buhay at Diyos. Mga tanong tungkol sa Biblia at Espiritu. Ngayong araw po yan. Bukas, pag-aaralan naman po natin yung mga ebidensya sa kasaysayan ng tao. Ang Biblia po, nakasulat na po dito mula pasimula hanggang sa wakas. Pag-aaralan po natin yung Garden of Eden, Noah's Ark and Flood, Torre ng Babel, Red Sea Crossing. Ito po ay mga kwento, parte ng kasaysayan na nakasulat dito sa Biblia. Hahanapan po natin ng mga ebidensya para mapatunayan na ang Biblia ay totoo. Pagkatapos po ang pangatlo pong paksa na pag-aaralan natin, mga propesiya at katuparan nito. Pag-aaralan po natin ang tungkol sa bansang Israel. Yung pong mga tanda ng katapusan ng panahon, lalo na po sa age natin ngayon, nasa last days na po tayo. At sa ikatlong araw, ipapaliwanag ko po kung bakit nangyayari yung mga malalakas na lindol, kung bakit po may coronavirus, lahat ng yan ay nasa Biblia na po. Pag-aaralan din po natin ang 666 mark at yung pong paparating na Armageddon War. Hindi ko po kayo tinatakot, subalit nakasulat po yan sa Biblia at talagang mangyayari. Pang-apat na paksa na pag-aaralan po natin ay tungkol naman po sa kasalanan at paghuhukom. Lahat ng tao ay mga makasalanan. At sabi po ng Biblia, mayroon pong naghihintay na paghuhukom. Sabi rin po ng Biblia, may langit at may impyerno. At sa huling araw, pag-aaralan naman po natin yung good news o yung pong magandang balita. Ito po yung paraan kung paano po kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan o yung tinatawag ng Biblia na kaligtasan. Kaya 5 araw po ito, sana pagtiyagaan nyo po. Sana po makumpleto nyo from day 1 to day 5 ng ating Grand Bible Seminar. Ngayon, ano po ang layunin kung bakit tayo magkakaroon ng Grand Bible Seminar? Tignan nyo po yung screen. Ang purpose ng pag-aaral ng salita ng Diyos para sa Grand Bible Seminar na ito ay ito po. Upang kayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan o yung pong tinatawag na kaligtasan. Nakasulat po ito sa Biblia. Tignan din natin, 1:5:39. Babasahin ko po para po sa inyo. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at iyon ang nagpapatutuo tungkol sa akin. Kaya ngayong week pong ito, sasaliksikin natin. Ano po yung sasaliksikin natin? Ito pong mga kasulatan, ito pong Biblia, sapagkat dito po sa Biblia matatagpuan natin ang buhay na walang hanggan. Kapag sinabi nating buhay na walang hanggan, pareho rin po yan sa kaligtasan. Mga kababayan, tignan niyo po ako. Ang Biblia po ay binigay ng Diyos hindi para sa relihiyon. Ang Biblia po ay binigay ng Diyos para magkaroon po kayo ng kaligtasan o buhay na walang hanggan. Kaya nga, 5 araw po tayong magsasama-sama para po maunawaan natin yung sinasabi ng Biblia na buhay na walang hanggan o kaligtasan. Ngayon po, meron po akong gustong hilingin sa inyo habang kayo po ay nakikinig neto pong salita ng Diyos. During this Bible Seminar, isa lang po ang aking hihilingin sa inyo. Ano po yun? Tingnan niyo po yung screen. Okay? Sa Acts chapter 17 verse 11, ito po ay patungkol sa mga taga-Berea, Bereans, okay? Nilagay ko po yung English version at babasahin ko po para sa inyo. Sabi dito, the people there, saan po sa Bereans, mga Bereans, were more open-minded than the people in Thessalonica. They listened to the message with great eagerness, and every day they studied the scripture to see if what Paul said was really true. Kayong pong mga taga-Berea, open-minded po sila. At talaga po araw-araw din, sabi dito, sinaliksik nila ang kasulatan upang mapatunayan kung yung mga sinasabi o pinapangaral ni Pablo sa kanila ay totoo. Kaya ano po yung pakiusap ko, nawa maging open-minded din po kayo. Kaya mga kababayan, gusto po naming ibahagi sa inyo ang isang napakahalagang bagay sa buhay ng tao,
Ito po yung kaligtasan. Kaya uulitin ko po, nawa maging open-minded din po kayo. Kung yung mga taga-Berea, sila po ay araw-araw na nagsaliksik ng salita ng Diyos. Yes, ganun din po ang gagawin natin. Every day, starting today, Martes, hanggang sa last day, Sabado, araw-araw din po nating sasaliksikin ng kasulatan para malaman natin kung tunay ba ang mga nakasulat dito. Yan po ang aking pakiusap sa inyo. Kaya umpisan po natin ang session 1 ng ating Grand Bible Seminar. Ang unang paksa na ituturo ko po sa inyo mga kababayan, Fundamental Questions of Life. Mga tanong tungkol sa buhay at Diyos, tungkol sa Biblia at Espiritu. So let's start. Para po ngayong araw, 4 na bagay ang pag-uusapan natin. Number 1, tungkol sa buhay. Ano ba ang purpose o layunin ng buhay? Natanong nyo na ba ang inyong sarili? Natanong nyo na ba, bakit ako nabubuhay? Para saan ang mga ginagawa ko? Mahalagang tanong po ito. Pangalawa, mga tanong tungkol naman po sa Diyos. Mayroon ba talagang Diyos? Kung mayroong Diyos, ano ang mga patunay? Pangatlo, tungkol naman po sa Biblia. Ano ba ang Biblia? Totoo ba ang Biblia? At pang-apat, tungkol naman po sa Espiritu. Mayroon ba talaga tayong Espiritu? Sino ba tayo talaga? Sino ka? Itong 4 na mahalagang tanong na ito po ang buong pag-aaralan natin sa session 1 ng ating Grand Bible Seminar. Umpisan po natin mga tanong tungkol sa buhay. Okay? Ito po yung unang tanong. Ano ang purpose ng ating buhay? Tingnan niyo po ang inyong screen. Ang ating buhay, ayon po sa Biblia, ay maiksi lang. Life is short. Tingnan po natin. Awit chapter 90 verse 10. Basahin po natin sabay-sabay. Ang mga taon ng aming buhay ay 70 taon. O kung malakas kami ay 80 taon. Ngunit ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang, ang mga ito'y madaling lumipas at kami ay nawawala. Sabi po dito, madaling lumipas ang ating buhay. Maring abutin po yung buhay nyo ng 70 o kung maalaga po kayo, 80 years. Pero sabi dito, madaling lumipas at tayo pong lahat ay mawawala. Kung titignan nyo po yung screen, pinagdadaanan po natin ito, bata, hanggang sa nagdalaga, naging nanay, hanggang sa tumanda, ang buhay ay maikli lang. Ito pa po, maikli na nga, pero puno pa po ng kaguluhan. Sabi po dito sa Job chapter 14 verse 1, babasahin ko po, ang tao na ipinanganak ng babae ay may kaunting araw at puno ng kaguluhan. Life is short and yet full of trouble. Isipin niyo po ang buhay niyo ngayong araw. Mga kababayan, sigurado po ako, majority ng oras niyo sa araw na ito ay puro kaguluhan at pag-aalala. Ano naman kaya ang kakainin namin? Yung pang-maintenance, yung gamot, bibili na naman. Tama po ba? Paano kaya namin ipapatayo uli yung aming bahay na dinaanan ng dilubyo dahil sa nakaraang bagyo? Puro tayo pag-aalala. Sabi ng Biblia, life is short, totoo po ito, and yet full of trouble. Kaya bakit tayo nabubuhay sa mundong ito? Mahalaga po na itanong natin yan sa ating sarili. Mga kababayan, ang sagot po actually ay maibibigay sa atin ng Biblia. Okay? Kaya para po maintindihan nyo, ang buhay po natin, ilalarawan ko po siya sa 4 po na stages. Ito po ay binubuo nito. Tingnan nyo po. Ang unang yugto ng ating buhay ay yung pong tinatawag na learning. Pagkatapos, laboring. Pagkatapos, waiting. And then, death. Yan po ang ating pinagdadaanan lahat. Kaya mahalaga, ang buhay na ito, maiksi lang. At sabi ng Biblia, puno ng kaguluhan. Kaya para saan ang buhay na ito? Ibabahagi ko po sa inyo ang sinabi po ng isang sikat na tao na si Mark Twain. Sabi niya, what are the 2 important dates in your life?
The day you are born and the day you find out why. Tama po siya. Ang dalawa raw na mahalagang araw ng ating buhay ay yun pong ipinanganak tayo, and then, araw na nalaman mo kung bakit ka nabubuhay sa mundong ito. Tingnan niyo po ito. Ang buhay ay parang kwento ng basketball. Sa basketball, mayroon po tayong goal o ring. Okay? At tayo po ay parang manlalaro. Ito pong manlalarong ito, kung hindi niya alam yung kanyang goal o yung kanilang ring, dito ba sa kabila o dito sa isang ito, kung hindi niya alam kung saan po yung ring nila, anong gagawin niya? Magpapatakbo-takbo lang po yan paikot-ikot. Takbo dito, takbo doon, hindi siya makashoot. Hindi siya makabuslo o makagol. Bakit? Hindi niya alam kung saan ang kanilang ring. Ganon din po ang buhay po natin. Kung hindi niyo po alam ang goal o layunin ng inyong buhay, kung hindi niyo alam ang purpose ng inyong buhay, ang inyong pong buhay magiging ganito. Kain, trabaho, tulog, kain, trabaho, tulog, hanggang sa tumanda ka at mamatay. Kaya pag-isipan niyo po ang mga sinasabi ko habang nakikinig po kayo ng Bible seminar na ito. Kaya ano po ang purpose ng ating buhay? Ituturo po ito sa atin dito po sa first session. Bago ko po sabihin ang purpose ng buhay natin, pag-isipan po natin yung iba't ibang stages ng ating buhay. Number 1, learning. Totoo po ito. Sa learning pa lang, pagkatuto, aabutin ka na ng 20 to 25 years. Tingnan niyo po, pagkasilang mo po, kailangan marami kang matutunan. Unti-unti mo pong matututunan kung paano po dumapa, and then tatayo, maglalakad. After that, kailangan mo pong pumunta ng school para ka po mag-aral. Kaya mula po pagkasilang from birth hanggang sa makakuha ka ng degree mo o yun pong makagraduate ka sa kolehiyo, aabutin na po yan ng 20 to 25 years. Ngayon ang tanong, yun bang pagkuha ng kaalaman? Yung pagkatuto, yan ba ang layunin ng buhay? Hindi po. Ano po ang sabi ng Biblia? Ecclesiastes 1:18. Babasahin ko po. Sapagkat sa maraming karunungan ay maraming kalungkutan, at siyang nagpaparami ng kaalaman ay nagpaparami ng kalungkutan. Ito po ang sinabi ni King Solomon. Dito po sa Biblia si King Solomon ang nabuhay na pinakamatalinong tao sa mundong ito. Hinanap po niya ang lahat-lahat. Inisip niya kung ano ang layunin ng buhay at ito po ang kanyang conclusion. Sabi niya, siyang nagpaparami ng kaalaman ay nagpaparami ng kalungkutan. Knowledge, hindi po yan purpose ng ating buhay. Okay lang po at matuto tayo. Okay lang na marami tayong malaman, subalit hindi yan ang layunin ng inyong buhay. Sabi rin po dito sa Ecclesiastes 12 verse 12, babasahin ko rin po. Anak ko, mag-ingat ka sa anumang bagay na higit dito. Ang paggawa ng maraming aklat ay walang wakas, at ang sobrang pag-aaral ay kapaguran ng laman. Totoo po ito. Ako po nag-aral mabuti. Ito po personal experience ko po. Nung ako po ay nag-aaral, inaabot po ako ng 2:00 hanggang 3:00 ng madaling araw. Subalit alam niyo po ang na-discover ko? Nung malakas pa po ako, napabayaan ko po yung katawan ko dahil sa pagpupuyat, dahil gusto ko pong yumaman noon. Ngayon po, nakadalawang operasyon na po ako sa buhay. Bakit? Dahil noon, dahil sa isip ko na magpayaman, nag-aral akong mabuti, puyat dito, puyat doon, napabayaan ko ang katawan ko. Kaya sabi dito, yung pagkakaroon ng sobrang pag-aaral ay kapaguran lamang ng laman. Totoo po ito. Hindi ko po sinasabing masamang mag-aral. Okay po na mag-aral kayo, pero ulitin ko po, hindi yan ang purpose ng inyong buhay. Kaya sa mga teenager o mga estudyanteng naririto, mag-aral po kayong mabuti, pero ito po yon. Hindi yan ang dahilan kung bakit ka nabubuhay sa mundong ito. Bakit? Sapagkat hindi ka naman po mag-aaral hanggang sa tumanda ka. Mayroon pong age bracket lang ng pag-aaral. Tama po ba? Okay. Next, pagkatapos po ng pag-aaral, papasok ka ngayon, gagraduate ka, kaya magkakaroon ng laboring. Ano po ito? Maghahanap ka ng trabaho,
Mag-iipon ka ng pera mo, pagkatapos magkakaroon ka ng sariling family mo. Pagkatapos po niyan, tatanda ka hanggang sa mag-retire ka na po. Aabutin po yan ng 35 to 40 years. Okay? Tingnan natin ang isang halimbawa dito po sa Biblia. Lucas chapter 12, mula verse 16 hanggang 21. Ito po isang talinhaga na tinuran ng ating Panginoong Hesus tungkol po sa isang mayamang hangal. Mayaman po siya pero tinawag siya ng Diyos na hangal. Verse 16. Babasahin ko po, sundan niyo po sa pamamagitan ng inyong mga mata. Nagsalaysay siya sa kanilang ng isang talinhaga. Ang lupain ng taong mayaman ay namunga ng sagana. Inisip niya sa sarili, ano ang gagawin ko sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga ani? Verse 18, sinabi niya, ito ang aking gagawin. Gigibayin ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng mas malalaki at doon ko titipunin ang lahat ng aking mga butil at mga pag-aari. Verse 19, at sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Verse 20, subalit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa, at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ito pong verse 21, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1, gayon nga ang nagtitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili, subalit hindi mayaman sa Diyos. Dito po sa talinhagang ito po yung kwento ng mayamang hangal. Masipag po siya. Nag-ipon po siya ng marami. Ang problema po, nag-ipon lamang po siya sa kanyang pisikal na buhay sa mundong ito at hindi siya naghanda para po sa buhay na walang hanggan. Kaya tinawag po siya ng Diyos na hangal. Mga kababayan, di po ba't ito rin po ang ating kwento? Lahat po tayo gustong makapag-ipon, gustong yumaman. At minsan nagiging super busy po tayo sa trabaho, hanggang sa nakakalimutan po natin na tumatanda tayo. At kapag namatay ka, isip mo sa langit ka. Hindi po ganun. Pero yan ang isip ng maraming tao. Dito po, ang taong itong mabait, masipag po siya. Nag-ipon po siya, pero tinawag siya ng Diyos na hangal. Bakit? Sapagkat mayroon pong susunod na buhay. Hindi lang po yung pisikal na buhay natin sa mundong ito. Kaya nga po, gusto po ng Diyos, okay, magtrabaho ka. Pero sa Bible seminar pong ito, isipin niyo po, hindi yung pagtatrabaho, pagkakaroon ng pamilya, hanggang sa mag-retire ka, hindi yan layunin ng buhay. Parte lang yan ng buhay na dinadaanan mo po. Pero hindi yan ang pinakalayunin kung bakit ka nabubuhay. Kaya huwag po tayong maging gaya nito pong mayamang hangal. Tingnan niyo po, mayaman, okay na sana, pero mayroon pong sinabing hangal. Kaya sabi po ng Biblia, sa awit 90 verse 12, sabi po ng mga awit, ito po ang hiling niya sa Diyos. Psalm 90 verse 12, kaya't turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan. Ang tunay po na wisdom, ang tunay na karunungan, ay yung pong naghahanda tayo para po sa susunod na buhay. Kaya sana huwag tayong magaya dun sa mayamang hangal, na ang isip lang ay magpakasaya at magpayaman sa mundong ito. Sabi ng Diyos, kung ngayong gabi mamamatay ka, kanino mapupunta lahat ng pinagpaguran mo? Tanungin niyo po ang inyong mga sarili, mga kababayan. If today or tonight mamatay ka, saan ka pupunta? Anong silbi ng mga pinaghirapan mo? Mahalagang tanong po ito. Kaya ulitin ko po, laboring lang, 35 to 40 years. At marami pong tao talagang nagpapakahirap. Tignan niyo po yung buhay natin. Magpapakahirap ka po kung malakas ka pa, overtime, nai-stress ka, gusto mong mag-ipon ng napakaraming pera. At kung marami ka ng pera sa bangko, darating naman ngayon tatanda ka, magkakasakit ka naman ngayon. Minsan nagkakaroon ng cancer o kung ano man kailangang operahan. Ano po ang gagawin mo? Para mapanumbalik yung kalusugan mo, i-withdraw mo po lahat ng inipon mo para madugtungan ang buhay mo. Ganun kawalang kabuluhan ang paghihirap natin sa mundong ito. Nagpagod ka, pinabayaan mo noon ang iyong sarili. Ngayon meron ka na, nagsuffer naman ang iyong katawan.
Nagkasakit ka. Anong gagawin mo? Babalikan mo yung ipon mo, gagastusin mo naman ngayon para sa pagpapagamot mo. So anong nangyari sa buhay mo? Nagsayang ka lang ng maraming taon. Tama po ba? Kaya nga 35 to 40 years, laboring, puro hirap. Pagkatapos po niyan, magre-retire ka, tama po? Anong susunod? Waiting. Ano po yung waiting na ito? Naghihintay ka na lang na malagot ang iyong hininga. Huwag po kayong mau-offend mga kababayan, pero ito po ang katotohanan. Kapag tumanda ka, yes, marami pong mga matatanda gusto nilang bumalik sa pagkabata. Tignan niyo po yung screen. Nung bata ka, ganito ang kwento. Gusto mong lumaki ka agad. Excited tayo, nagmamadali tayong magbinata, magtrabaho, mag-asawa. Kayong iba sa inyo, 16 lang, nag-asawa ka agad kasi apurado. Pero alam niyo po, kag tumanda ka, gusto mo uli bumalik sa pagkabata. Kaya marami pong matatanda, sinasabi nila, ang swerte naman ng mga batang ito, wala silang iniisip, kumain at maglaro lang. Tama po ba? Kaya pagdating po na ikaw po ay maratay na sa higaan, waiting ka na lang po. Ano po yung waiting na yan? Hinihintay mo yung araw ng iyong kamatayan. Kaya sabi po ni Santiago sa 4:14, sabi niya, gayunman ay hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Ano ba ang inyong buhay? Kayo ay isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Sa mga kababayan po natin na senior citizen na, tandaan niyo po ang bersikulong ito. Ano ba ang inyong buhay? Yan po ang tanong ni Santiago. Sabi niya, ang buhay natin parang isang singaw lang na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Hindi lang po sa mga senior citizen. Kahit ano pong edad natin, anytime, pwede pong maglaho ang ating buhay. Kaya mahirap po. Kailangan po nating pag-isipan ang mga bagay na ito. Sa isang iglap lang po, tignan nyo po yung screen, pwedeng mawala ang lahat. Okay? Sa nagdaang Typhoon Ulysses, tingnan nyo po, ito po ipon ng mga tao. Maring may mga tao nag-ipon ng maraming pera para makabili ng sariling auto, sariling kotse. Pero sa isang iglap, ano po ang nangyari? Ito po, nawala. Hindi lang po kotse ang pwedeng mawala sa isang iglap. Ang pera mo at mga ari-arian mo, maring ang bahay na ito talagang ipinundar, pinatayo 10 milyon ang nagastos. Pero sa isang iglap, mawawala lang dahil po sa malakas na bagyo. Kaya ang pinundar mo, ang pera mo, sa isang iglap pwede po yang mawala. Pinagtrabahuan mo yan ng napakaraming taon. Sabi nga nila, dugo at pawis ang puhunan ko dito. Katas ng Saudi, katas ng Israel, katas ng pagiging OFW. Pero sa isang iglap, pwedeng mawala po yan. Yan ang katotohanan ng buhay. Higit sa lahat, sa isang iglap, ito po ang pwedeng mawala sa inyo, ang inyong buhay. Early this year, ginulantang po tayo ng isang balita. Ito po yung balita, tignan nyo. This is CNN Breaking News. Good evening, everyone. Thank you for joining us. I'm Don Lemon. Right now, so much of the world is just in shock and disbelief, trying to process what has happened today and make some sense of this gigantic loss. Here's what we know right now, and even though it has been several hours, it is still stunning to say the words that Kobe Bryant, the legendary NBA star, is dead tonight. His adorable 13-year-old daughter, Gianna, known as Gigi, also dead tonight. 7 other people, a baseball coach, a pilot, all dead. The helicopter they were traveling in crashed outside of Los Angeles. No word yet on why it crashed. Tanong ko po, alam ba ni Kobe Bryant at nung kanyang anak na mamamatay sila sa araw na iyon? Hindi po nila alam. Full of hope po sila. Magandang buhay po nila. Sikat po. Pero isang araw po, gaya ng sinabi ni Santiago, kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Common pong istorya ang bagay na yan. Yan po ay nangyari sa isang makapangyarihang tao sa mundong ito. Sa isang iglap na wala ang kanyang buhay. Isa pa po. Ito po, mayroon po ditong isang pamilya. Magkakasama po sila pamilya na
pumunta lang sa isang lugar para kumuha ng mga picture at magsaya. Okay? Parang outing. Pero hindi nila alam, yung buong pamilyang ito, na ito na pala ang huling araw ng kanilang buhay. Panoorin niyo po. Nakita niyo po, ganyan po ang buhay po natin. Life is short and yet full of trouble. Time will come, tandaan niyo po ito, darating po sa ating lahat ang kamatayan. Dito po sa 2 Samuel 14 verse 14, tayong lahat ay kailangang mamatay. Tayo gaya ng tubig na nabuhos sa lupa na hindi na muling matitipon. Yan po ang katotohanan tungkol sa kamatayan. Ano po yung katotohanan sa kamatayan? Mamamatay tayong lahat. Yan po ang sure. Yung kayamanan nyo, hindi yan sure. Yung health ninyo, hindi yan sure. Anytime pwede yang mawala. Ang pinakatiyak sa buhay na ito, lahat po tayo ay mamamatay. At kapag namatay ka, gaya ng sinabi ng talata, gaya ito ng tubig na nabuhos sa lupa na hindi na muling matitipon. Kaya dapat habang buhay pa tayo, makapaganda tayo sa susunod na buhay. Mayroon pong susunod. Ngayon, ang mahalagang tanong, ano ba ang kamatayan? Okay? Mahalaga po ito. Maraming tao, hindi nila ito pinaghahandaan sapagkat hindi nila alam. Wala silang ideya tungkol sa tunay na kamatayan. At dahil wala silang ideya, natural, hindi sila maghahanda. Pero dito po sa Biblia, masasagot tayo kung ano ba ang kamatayan. Okay? Sa pananaw ng tao, ito po yung kamatayan. Pag tinanong mo po sila, actually, ito pong ipapakita ko, survey ko po ito sa mga tinatanong ko. May iba, sabi nila, kapag namatay po ako, pastor, naniniwala po ako na mayroong reincarnation, na ako po ay magiging hayop. Maring maging aso ako, maging langaw, maging unggoy. Wala pong katotohanan yan. Yan po ay ideya, imbento lang ng tao, pero wala po sa Biblia ang reincarnation. Next, yung iba, kapag namatay po ako, pastor, turo po sa amin, pupunta po ako sa purgatorio. At kapag ako ay idinalangin ng aking mga kaanak, maitatransfer ako mula purgatorio sa langit. Tanong ko, sinong magtatransfer sa'yo? LBC? Angkas? Grab? Sino po? Ang purgatorio po ay wala rin po sa Biblia. Langit at impyerno lamang po. Yung iba, ito po, karamihan sa mga Filipino, kapag namatay po kayo, ano pong sagot? Wala na, tapos na. Wala na akong mararamdaman nun. Kaya hindi ako natatakot sa impyerno kasi patay na ako, wala na akong nararamdaman. Yan ang pananaw nyo. Gaya ng sinabi ko kanina dun po sa Ilocano, Bicolano at politiko, kanya-kanyang pananaw. Pero mali yung pananaw na yon. Okay? Saan natin kukunin yung tamang turo at pananaw? Manggagaling siyempre sa Biblia. Ayon sa Biblia, ang kamatayan ay ito. Santiago 2:26, ang katawan na walang espiritu ay patay. Ang ibig sabihin po ng kamatayan sa Biblia ay paghihiwalay lang ng iyong katawang lupa at ng espiritu na nasa iyo. Kaya marami pong nagsasabi, hindi ko na mararamdaman. Opinion mo lang po yun. Pero alam niyo po, buhay kayo ngayon, nakakaramdam kayo. Pero kapag namatay ka, hihiwalay ang espiritu mo at yung pakiramdam nasa espiritu po yun. Yan ang sinasabi ng Biblia. Kayong katawang lupa mo, syempre maaagnas yan kasi sabi ng Biblia, galing din po yan sa alabok, babalik yan sa alabok. Pero yung espiritu mo, yun yung tunay na ikaw, yan po ay babalik sa Diyos, haharap sa paghuhukom, at yan po ay may pakiramdam. Kitandaan niyo po ayon sa Biblia, ang kamatayan po ay hindi po huling parte ng ating buhay. Hindi po yun yung katapusan. Sa katunayan, ito lamang po ay pasimula ng buhay na walang hanggan. Kapag nakapag-prepare po kayo, pwede sa langit.
Subalit kung walang preparation, nabuhay lang kayo dito sa lupa at hindi nyo inalam ang sinasabi ng Biblia na kaligtasan, doon po kayo sa impyerno. Yan po ang sabi ng Biblia, hindi po ako. Kitatandaan nyo, ang kamatayan ay pasimula lamang ng buhay na walang hanggan. Dalawa lang po yun, langit at impyerno. Tanong ko po sa inyo, sure ba kayo sa pananampalataya nyo? Yung pananampalataya nyo po ba, dadalhin po ba kayo sa langit? Mahalagang tanong po yan. Okay? Ecclesiastes 12:7. At ang alabok ay bumalik sa lupa na gaya ng una, at ang spirito ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito. Napakalinaw. Kapag namatay ka, yung katawan po natin galing yan sa alabok. Nakasulat po yan sa Genesis. Pero sabi dito, ang spirito ay babalik sa Diyos na nagbigay nito. Haharap po tayo, pagkatapos ng kamatayan, haharap tayo sa Diyos para po sa paghuhukom. Sana po, tumagos po ito sa inyong puso at pag-isipan niyo po ang itinuturo ko po sa inyo. Kaya ngayon, ano po ang purpose ng ating buhay? Ito po, nasa Biblia. Alam niyo po, ginawa tayo ng Diyos. At ang makapagsasabi ng tunay na purpose ng buhay natin ay hindi tayo, kundi ang Diyos na lumikha sa atin. Okay? Ito po ang purpose ng buhay. Tignan niyo po ang screen. Tayong lahat ay isinilang. Tayo po nanatili sa sinapupunan ng ating ina sa loob po ng 9 na buwan. May purpose po yung 9 na buwan na yon. Ang 9 na buwan na yon ay preparation para po sa ating physical na buhay sa mundong ito. At kanina, ipinaliwanag ko po, ang buhay po natin sa mundong ito ay mahati sa 4 na yugto. Actually po, ito po mula pagkasilang mo hanggang sa pagtanda mo, ang physical life na binibigay ng Diyos po sa atin, actually, aabot, sabi ng Biblia, 70 to 80 years. Habang buhay ka, kailangan mo na pong magprepara sa susunod pong buhay. Ito po yung tinatawag nating eternal life. Dalawa po yun, langit at impyerno. Kaya ano po ang tunay na layunin ng buhay? Mga kababayan, tignan niyo po ako. Okay? Look at me. May physical tayong buhay sa mundong ito. Maikli lang. Sabi po ng Biblia, bago ka mamatay, kailangan ito pong physical na buhay na ito ay mahanap mo ang layunin ng buhay mo. Ito po yung magkaroon ka ng assurance na makakapunta ka sa langit. Paano? Nakasulat po sa Biblia. Tingnan po natin. John chapter 3, mula verse 1 hanggang verse 6, babasahin ko po. May isang lalaking kabilang sa mga Fariseo na ang pangalan ay Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Verse 2, siya ay pumunta kay Jesus ng gabi na at sinabi sa kanya, Rabbi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na iyong ginagawa malibang kasama niya ang Diyos. Verse 3, pwede po basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sumagot sa kanya si Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Verse 4 hanggang 6, ako po ang babasa. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong maipapanganak ang isang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok ba siyang muli sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, malibang ang isang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Verse 6. Ang ipinanganak ng laman ay laman, at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu. Ito po ang layunin ng ating buhay. Sa verse 3, malibang ang isang tao'y ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Kaya ang buhay po natin dito po sa lupa ay preparation. Sabi, malibang ang isang tao'y ipanganak na muli. Kaya ang kailangan pong mangyari sa buhay nyo habang may buhay kayo sa lupa, ma-born again po kayo. Kasi ang sabi ng Biblia, kung born again ka, maipanganak kang muli, makakapunta ka sa langit. Kaya ano po yung tunay na pagpiprepara o paghahanda sa buhay na ito? Yung pong kayo po ay maipanganak na muli. Anong ibig sabihin yan? Marami pong tao ginagamit po nila yung term na born again bilang relihiyon. Marami pong nagkalat dyan. Born again daw sila.
Hindi po relihiyon ang born again. Ang born again ay layunin ng buhay ng bawat isa sa atin. Verse 6, tingnan nyo po, ang ipinanganak ng laman ay laman. Kanina, sa sinapupunan, laman yon. Ipinanganak tayo physically, laman yon. Pero sabi dito, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu. May Espiritu po sa atin at kailangan pong maborn again yun. Espiritual po itong kapanganakan. Yan po ang layunin ng ating buhay. Verse 7, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag kang magtaka na aking sinabi sa iyo, kailangan kayo'y ipanganak na muli. Dito po sinabi niya, kailangan. Must po ito. Kailangan. Kaya kailangan po tayong lahat ipanganak na muli. Para maintindihan nyo, parang ganito. Tignan mo yung sarili mo po. Sa tingin mo, yung buhay mong yan, yung ikaw na yan, makakapunta sa langit? Imposible po. Baka pumunta ka ng US, hindi ka pa papasukin dun eh. Tama po ba? Para makapunta ka sa US, anong gagawin mo? Mag-apply ka, gawa ka magproseso ka ng iyong passport, ng iyong visa. Tama po ba? Sa US lang po yun, kailangan ng proseso. Ganon din po sa langit. At para makapunta ka doon, kailangan po, sabi po ng Biblia, you must be born again. Yan po ang layunin ng buhay. Kaya sa Bible seminar na ito, nakadesign po ito kung paano po kayo maipapanganak na muli. Ulitin ko po, hindi namin kayo nire-recruit. Hindi po ito tungkol sa relihiyon. Ito po yung relasyon sa Diyos. Paano mabuborn again? Ito po, purpose of life, kailangan kayo ipanganak na muli. Maborn again. Paano? Santiago 1:18. Basahin po natin sabay-sabay. Alinsunod sa kanyang sariling kalooban, tayo ay ipinanganak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo maging isang uri ng mga unang bunga sa kanyang mga nilalang. To be born again, ito po ay sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, gamit po ang salita ng katotohanan. Kaya mabuborn again po tayo sa pamamagitan po ng kalooban ng Diyos. Tutulungan po kayo ng Holy Spirit kung kayo po talaga ay naghahanap at gusto nyong maligtas. Pangalawa, ang salita ng Diyos. Dito po natin makukuha ang assurance kung tayo po ay mabuborn again. Kaya tayo nagba-Bible seminar. Maiintindihan nyo po at mabuborn again po kayo kapag tapusin nyo po ang Bible seminar na ito hanggang Sabado. Sa Sabado, ituturo ko po kung paano maborn again. Pero baka tanungin nyo ko, Pastor, bakit hindi na lang ngayon? Parang ganito, gaya ng sinabi ko kanina, kung pupunta ka ng US, may proseso. Passport, pupunta ka po ng US Embassy, doon po sa Rojas Boulevard, mag-a-apply ka, may mga interview. Ganun din po. Hindi ko po pwedeng i-discuss kaagad kung paano kayo maliligtas o mabuborn again. Kailangan muna ng proseso. Ano po ito? Kailangang may handa ang inyong puso po muna. Tandaan nyo po ito. Kaya nga, anyway, nasabi ko na po, ang purpose ng buhay nyo po, bakit tayo nabubuhay sa mundong ito? Para tayo maihanda sa langit. Paano yung paghahanda? Dito pa lang, kailangan nyo pong maipanganak na muli. Sana po, makinig kayong mabuti sapagkat kayo po ay mabuborn again sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At itinuturo ko po ang salita ng Diyos, all you have to do is to listen. Huwag nyo na pong kalikutin yung inyong mga cellphone. Baka hindi ka maligtas dahil sa tingin ka ng tingin sa FB. Saka na lang po yan. Kaya ulitin ko po, ang purpose ng buhay natin ay para po tayo maipanganak na muli. Sabihin mo po sa katabi mo, you must be born again. Sabihin nyo po, thank you po. Pangalawa, tungkol sa Diyos. Mayroon ba talagang Diyos? Ano ang mga patunay? Okay? Sa mga nakakausap ko po, may mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Simply because may mga katanungan po sila na nagkakaroon sila ng duda na may Diyos. Ito po yung mga pagdududa nila sa kanilang puso tungkol sa Diyos. At ito po yung kadalasang tanong. Kinumpile ko po ito base po sa mga naririnig ko at nakukuha ko sa mga taong nakakasalumuha ko kapag ako po ay nagka-counseling. Una, may mga nagsasabi, kung may Diyos, saan siya nanggaling at sino ang lumikha sa Kanya? Yan ang unang tanong, kadalasang nagtatanong nito mga estudyante. Pangalawa,
Kung may Diyos, sabi po nila, bakit hindi siya ramdam at hindi siya nakikita? Kadalasang nagtatanong po nito, matanda at mga pilosopo. Pangatlo, bakit may mga kasamaan, sakit at labis na pagdurusa kung may Diyos? Ito naman po nagtatanong, ito po yung mga talagang namatayan at may mga kamag-anak na may mga karamdaman. Sinisisi nila ang Diyos. Sabi nila, kung may Diyos, bakit labis na nagdurusa yung mama ko, yung papa ko? Pangapat, kung may Diyos, bakit hindi napaparusahan at parang nagtatagumpay pa ang masama? Ito po yung matanungin, yung nag-uobserba sa kanyang paligid. Yan ang tanong niya. Panglima, kung may Diyos, ano naman ang koneksyon at kahalagahan nito sa akin? Iisa-isahin ko pong sasagutin yan gamit po ang Biblia. Number 1, kung may Diyos, saan siya galing at sino ang lumikha sa Kanya? Ito po ang sagot. Colosas 1:16, sapagkat sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita, maging ang mga trono o mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o mga may kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Ito po yung sagot. Kung may Diyos, sino ang lumikha sa Kanya? Wala pong lumikha sa Kanya. Sabi sa Biblia, sa pamamagitan niya, nilikha o nilalang ang lahat ng mga bagay. Kasi nga Diyos siya. Ang Diyos po walang pinagmulan. Sapagkat kung may gumawa sa Kanya at kung may pinagmulan siya, hindi po siya pwedeng maging Diyos. Naintindihan niyo po. Next, kung may Diyos, bakit hindi siya ramdam at hindi nakikita? Mayroon din pong sagot ang Biblia. 1:4-24, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Ito po ang sagot. Bakit di nakikita ang Diyos sapagkat siya po ay Espiritu? Ano po yung Espiritu? Lucas 24:39, sapagkat ang isang espiritu ay walang laman at mga buto. Malinaw po, wala siyang laman, wala ring buto, kaya hindi niyo po siya nakikita. Subalit kahit hindi po siya nakikita, ay mayroon pong Diyos. Gaya po ng hangin, hindi niyo nakikita, pero may hangin. At yung mga hindi po nakikita, yan po ay mga mahahalaga. Ang Diyos hindi nakikita, pero nahayag po siya sa pamamagitan ng kanyang salita dito po sa Biblia. Malinaw po ang sagot? Next, kung may Diyos, bakit may mga kasamaan, sakit at labis na pagdurusa? Simple lang po. Dito po sa Biblia, mayroon pong kwento ng alibughang anak, prodigal son. Maayos ang buhay niya, pero bakit nagdusa siya? Ano pong ginawa niya? Naglayas po siya sa kanyang tatay. Sabi niya sa tatay niya, bigay mo na lahat ng mana ko. Umalis siya, naglayas, ginastos niya lahat ng meron siya, hanggang sa naubos niya at alam niyo pong nangyari sa kanya? Nagtrabaho siya sa piggery at kinakain niya po yung mga pinagbalatan na kinakain ng mga baboy. Naging kalunos-lunos ang kanyang sitwasyon. Kung tatanungin niyo ako, bakit may mga kasamaan, sakit at labis na pagdurusa? Hindi po ang Diyos ang may kasalanan yan. Tao po. Tayo po. Bakit? Tayo rin po ay humiwalay at naglayas sa Diyos. Tingnan niyo po yung buhay niyo, di ba? Hirap nga kayong makapanood ng Bible seminar. Ayaw niyong pag-uusapan ng Diyos, ayaw niyo po yan. Ganyan din po ako 10 taon nang nakakalipas. Pare-pareho lang yan, ganun po ako. Pero ang kwento ng tao po, lahat tayo nilisan natin ng Diyos. Humiwalay tayo sa Kanya dahil naging magsik tayo sa panahon ni Adan at saka ni Eva. Tayo po ay naging magsik, iniwan natin ng Diyos. At dahil iniwanan natin ng Diyos, ang resulta nun, kasamaan, sakit at labis na pagdurusa. Kaya ang Diyos po, araw-araw ganito po ang kanyang panawagan sa inyo. Kayo pong nakikinig ngayon, pakinggan niyo po itong babasahin ko sa Mateo 11:28. Sabi po ng Diyos, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na nanlulupaypay at nabibigatan at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Alam ng Diyos na hirap na tayo. Alam ng Diyos na nanlulupaypay tayo at nabibigatan tayo dahil po sa hirap ng buhay sa mundong ito. Kaya nga araw-araw po, sabi niya, lumapit kayo sa akin. At ako po ay masaya, kayo po na nakikinig ngayon, nangyari na po ang verse na ito sa inyo na kayo po ay lumapit.
Pero wag na po kayong kumawala pa. Baka bukas hindi na kayo magpatuloy. Tapusin niyo po ito. Sabi niya, lumapit kayo sa akin. At habang kayo po ay nandyan at lumapit, nakikinig, panigurado po ito. Bibigyan po niya kayo ng tunay na kapahingahan. Kaya I hope malinaw po ang sagot sa pangatlong tanong. Pangapat, kung may Diyos, bakit hindi napaparusahan at parang mas nagtatagumpay pa ang masama? May sagot ang Biblia. Tignan natin. Ecclesiastes 8:11. Babasahin ko po. Sapagkat ang hatol laban sa masamang gawa ay hindi agad isinasagawa, kaya't ang puso ng mga tao ay lubos na nakatuon sa paggawa ng kasamaan. Kayong mga tao po, hindi naman ako napaparusahan, kaya gagawa lang ako ng kasamaan. Pero bakit pa po hindi sila pinaparusahan? Dahil ang Diyos po ay mabuti. Tingnan niyo po, 2 Peter chapter 3 verse 9. Ito ang dahilan kung bakit hindi agad nagpaparusa ang Diyos. Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matyaga sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Naghihintay lang po ang Diyos na kayo po ay magsisi. Nagtsatyaga po siya. Ayaw kasi niyang mapahamak ka. Pero alam niyo po, kung hanggang sa huli ay wala po kayong pakialam at magmamatigas po kayo, ito po ang nakasulat sa Biblia. Awit 7:12. Kung hindi magsisisi ang tao, ihahasa ng Diyos ang tabak nito, kanyang inihanda at inuumang ang kanyang palaso. Anong ibig sabihin yan? Gaya po ni Judas. Si Judas hanggang sa huli, minahal siya ng Diyos. Pero ano pong ginawa niya? Ipinagkanulo niya ang Diyos. Kasi Judas nasa impyerno na po. Sabi ng Diyos, may isang araw ng paghuhukom. Alam niyo po, sabi ng Biblia, sila ay parang pinatabang baboy lang, pinapataba lang sila para sa araw ng katayan. Ganyan po yung mga masasama sa sanlibutang ito. Ngayon, mag-enjoy lang kayo, sabi ng Diyos. Pero ang Diyos ang puso niya, hinihintay kita na magsisi ka. Pero kung sa huli, hindi magsisisi, sabi dito, hinahasa na ng Diyos ang tabak nito sa araw po ng paghuhukom. I'm glad nandyan po kayo nakakapakinig. Sana po sa pamamagitan ng Bible seminar na ito, ay dumating din po kayo sa tunay na pagsisisi. Okay? Ngayon ito pong panghuli. Maraming tao sabi nila, kung may Diyos, ano naman ang koneksyon at kahalagahan nito sa akin, Pastor? Anong mapapala ko dyan? May pera ba dyan? Hindi po ang pera ang mahalaga. Ito po yung kahalagahan. Sabi po ni Blaise Pascal, there is a God-shaped vacuum in the heart of each man which cannot be satisfied by any created thing but only by God, the Creator, made known through Jesus Christ. Anong ibig sabihin nito? Sa puso po natin, mayroon pong puwang na Diyos lamang po sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo ang makakapuno. Kahit ikaw po ang maging pinakamayaman at pinaka-successful sa mundong ito, hindi ka pa rin po magiging masaya. Mayroon ka pong hahanap-hanapin sapagkat sa puso mo may isang puwang na Diyos lamang po ang makapagbibigay. Kaya nga po sa Bible seminar na ito, nawa mahanap nyo po yung hinahanap ng puso nyo, yung puwang doon. At Diyos lang po sa pamamagitan ni Jesucristo ang makakapuno po niyan. Kaya mga kababayan, napakahalaga po na makilala nyo po ang Diyos na ito at kung sino po ang Panginoong Jesucristo. Okay. Kaya ngayon, kung may Diyos, paano natin siya makikilala? Ito po ang paraan. Number 1, does God really exist? Paano siya makikilala? Ang unang paraan para makilala niyo po ang Diyos ay sa pamamagitan ng sinasabing creation, yung mga nilikha ng Diyos. Anong ibig sabihin? Tignan mo lang yung nasa paligid mo, lahat yan ay patunay na may Diyos. Nasa Biblia po ito, tignan natin, Roma 1:20. Babasahin ko po. Mula pa ng likhain ng sanlibutan, ang kanyang walang hanggan at kapangyarihan at pagka-Diyos, bagaman hindi nakikita, ay naunawaan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang maidadahilan. Kaya para maunawaan natin, makita, makilala ang Diyos, tignan lang natin ang kanyang mga ginawa. Okay? Kaya sa mga ginawa ng Diyos, silang magpapatunay na may Diyos. Isa-isahin po natin ang mga bagay na ginawa ng Diyos.
Mayroon pong nilikha sapagkat may lumikha. May creature dahil may creator. Okay? Tingnan niyo po ang mga nilikhang ito ng Diyos, yung mga hayop, yung mga halaman, maging yung ating solar system sa taas, yung kalawakan, yung mga lumilipad sa himpapawid, mga ibon, mga paru-paro. Lahat po yan halaman, hayop na nakikita nyo. Creatures demand a creator. Hindi po yan basta-bastang sumulpot lang. Anong sinasabi ng mga yan? May gumawa sa kanila. May mga nilikha dahil may lumikha. Simple lang po itong konsepto, di ba? Sa 1:1-3, sabi po dito, lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Kaya lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Kaya nga ang unang dapat niyong maunawaan, God is the Creator God. Kaya nga, ang unang paraan para makilala nyo ang Diyos, all you have to do, tignan mo po yung mga nilikha ng Diyos. Mga halaman, mga hayop, kapag gabi, tumingin ka po sa himpapawid, yung mga buwan, yung mga bituin, sila po ang magsasabi sa iyo na may Diyos. Sapagkat creatures demand a creator. Next, design and designer. Totoo po. Sa Hebrews chapter 3 verse 4, basahin po natin sabay-sabay. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, subalit ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Yung ating bahay may nag-design. Kung simpleng bahay karpentero, pero kung talagang bahay na talagang ginasusan, may engineer po yan at may architect. May design, yung design na yan, sa likod niya may designer. Kung sa bahay natin, yung bahay natin, hindi yan tumayo mag-isa, tama? May nagtayo dyan. Pero sabi dito, ang nagtayo ng lahat ng bagay ay ang Diyos. Tingnan niyo po ang design ng Diyos. At mula sa design ng Diyos, ginaya na lang po ito ng mga tao. Design demands sa designer. Ito pong Kingfisher, ginaya ito ng Japan kaya sila nakagawa ng bullet train. Ang design ng Diyos yung octopus. Ginaya po ito ng tao, naging suction cup. Design ng Diyos, yung kamay ng tao. Gumagawa tayo ng robot, ginagaya natin. Yung camera po natin, ang design ng Diyos ay yun pong mata natin, pero ginagaya ito ng tao, gumawa siya ng camera. Okay? Pero ang talagang HD yung mata natin, di ba? Malinaw. Next, tingnan niyo po yung mga bulaklak. Napakaganda ng pagkakadisenyo ng Diyos sa kanila. Kaya kung titingnan nyo ang mga bagay na ito, sila ang magpapatunay na may tunay na Diyos. Next, cause and effect. Paano nagkaroon ng mga bagay-bagay sa paligid natin? May cause at may effect. Tingnan po natin, Awit 19 verse 1. Sabi dito, nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos ang kalangitan at ang mga gawa ng kanyang kamay ay inihahayag ng kalawakan. Ang mismong kalawakan, pinapahayag po nila ang gawa ng kamay ng Diyos. Kaya kung titingala ka sa taas, sino ang nasa likod ng mga bituin na yan? Yung mga planetang yan. May cause at may effect. Tama po ba? Yes, tignan nyo po. Ito po ang wonders ng creation. Okay? Tignan nyo po. Ito po yung planet Earth. Created by God to be inhabited. Nasa Biblia na po. Ang planetang Earth, binigayan ng Diyos para tirahan ng mga tao, para tirahan natin. Tingnan niyo po, Isaiah 45 verse 18, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon na lumikha ng langit, siya ay Diyos, na naganyo ng lupa at gumawa niyon, na kanyang itinatag, hindi niya ito nilikha na sira, ito ay kanyang inanyuan upang tirahan, ako ang Panginoon at wala ng iba. May mga tao po, naghahanap po sila ng matitirhan sa ibang planeta, pero sabi po ng Biblia, ang Earth lamang po, dinisenyo ng Diyos para tirahan po natin. Next, kung titignan po natin, ang ganda ng pagkakadesign ng ating planeta. Para tayo mabuhay, kailangan po ng 200,000 na kondisyon. At ang Earth ay nasa tinatawag pong habitable zone. Tingnan nyo yung screen, yung green zone. Ang ating planeta ay kailangan dyan lang po umikot sa green zone na yan manatili. Kung lalapit tayo, masusunog tayo dahil po sa araw. At kung lalayo po tayo po ay magiging yelo.
Kasabi sa Kawikaan 3 verse 19, itinatag ng Panginoon ang daigdig sa pamamagitan ng karunungan, itinayo niya ang mga langit sa pamamagitan ng kaunawaan. Ang ganda po ng pagkakalikha ng Diyos. Perpekto po ito, kaya tawag natin green zone or habitable zone. 200,000. Anong ibig sabihin yan? Araw-araw, tingnan niyo po ako, kailangan po yung 200,000 na yan ay maibigay ng Diyos para tayo mabuhay. Yung amount ng oxygen sa hangin, carbon dioxide, yung tamang temperatura, lahat yan, pati yung pagkain, pagtubo ng mga halaman, yung mga kondisyon na yan, binibigay araw-araw yan ng Diyos, yan ang tunay na himala, pero hindi ito alam ng mga tao. Isa lang po pumalya dyan, patay tayong lahat. Everyday, uulitin ko, 200,000 na mga kondisyon ang ibinibigay ng Diyos para tayo mabuhay. Next, tignan niyo po yung screen. Yung planet Earth, sakto po ang kanyang distansya mula po sa araw. 150 million kilometers para tayo mabuhay. Nakasulat po sa Job 38 verse 5, sinong nagpasya ng mga sukat niyon? Tiyak na alam mo, o sinong nagunat ng panukat sa ibabaw nito? Sino po ang gumawa o nagpasya ng sukat? Ay ang Diyos. Nilagay niya yan sa tamang distansya para hindi po tayo masunog o hindi po tayo maging yelo. Kaya nga kanina mayroon pong green zone. Sakto po yan, 150 million kilometers mula po sa planetang Earth na ating tinitirahan, distansya yan mula sa araw. Next, yung revolution at rotation, pinag-aralan po natin lahat yan nung tayo po ay nag-aaral sa science. Alam niyo po ba, ang speed ng rotation ng ating planeta, 1,660 km per hour. Ano po yung rotation? Yung pag-ikot po niya. Ito po yung nagkukos ng araw at gabi. Ang bilis po, 1,660 km per hour. Speed of revolution, ito pa, mas mabilis, 108,000 km per hour. Ano po ito? Yung revolution, ito naman po yung nagkukos ng isang taon, 365 days. 365 and 1/4 days, one complete revolution. Alam natin lahat yan. Tama po ba? Ano po ang bilis? 108,000 km per hour. Alam niyo po, kapag magmaneho ka po sa skyway ng 120 km o 140 km per hour, nanginginig na lahat at paparahin ka po ng highway patrol group. Bawal yan ang bilis-bilis. Yun po ay 140 km per hour or higit 100 km per hour. Pero ang takbo natin ngayon sa kalawakan, mga kababayan, 108,000 km per hour. May nangyayari ba sa atin? Nakaupo po kayo ngayon. Maayos. Bakit? Ganyan po ang kamay ng Diyos. Kung gaano makapangyarihan ng Diyos at hinahawakan niya ang lahat-lahat ng bagay para tayo mabuhay. Maraming tao dinidinay nila ang Diyos. Pero hindi nila alam, kahit ngayon buhay sila dahil po sa Diyos. Next, ito po ang science na sa Biblia. Okay? Ito po bakit ko po kailangang ipakita sa inyo para maniwala kayong totoo ang Diyos, buhay ang Diyos, totoo ang Biblia. Tingnan niyo po yung earth natin. Okay? Dito sa baba, tingnan niyo. 3,500 years ago, sinulat po ni Job. Wala pang modern science noon. Lampara lang ang gamit nila. Pero sinulat na niya ang isang talata tungkol po sa apoy sa ilalim ng lupa. Ito po yung inner core. Anong sabi ni Job? Job 28, versikulo 5. Tungkol sa lupa, ang tinapay ay dito nang gagaling, ngunit waring tinutuklap ng apoy sa ilalim. Sabi ni Job, wala pang modern science, may apoy sa ilalim ng lupa. Noong unang panahon, pinagtatawanan po nila yung mga naniniwala sa Biblia. Hindi nila ito maisip, paano may apoy sa lupa? Peke ang Bibliang yan, hindi totoo. Pero alam niyo po, 1936, na-discover po ni Inge Lehman na mayroon pong inner core. Yung inner core, yan po yung ilalim ng lupa, may apoy po yan. At dahil po dyan, mayroon po siyang pwersa na nakakagawa ng tinatawag nating electromagnetic field. Tignan niyo po itong picture sa inyong screen. Ang electromagnetic field, ito po ay parang pananggalang natin mula po sa apoy. Galing po sa sikat ng araw kaya tayo buhay. Protection po natin yan sa kalawakan.
Kita nyo po, naisulat na po ito ni Job 3,500 years ago. Ang galing po, sapagkat ang science ay nasa Biblia. Marami pong mga tao, matalino ako. Ang science at ang Biblia ay magkasalungat. Ito po yung problema ng karamihan. Alam nila ang science, ang problema, wala silang alam sa Biblia. Kung malaman lang sana nila yung Biblia, hindi nila alam na ang Biblia, siya ang gumawa ng science. Nakasulat po dito. Nakikita niyo po sa aking ipinapaliwanag. Next, water cycle. Ang water cycle na diskubre po ni Pierre Perrault noong pong 16th century. Pero sinulat na po ito ni Job 3,500 years ago. Ang linaw ng talata. Job 36 verse 27 to 28. Babasahin ko po. Sapagkat ang mga patak ng tubig ay kanyang pinapailan lang, kanyang dinadalisay ang kanyang ambon sa ulan, na ibinubuhos ng kalangitan at ipinapatak ng sagana sa sangkatauhan. Anong ibig sabihin nito? Tignan niyo po ang water cycle. Ito po ay binubuo ng evaporation, condensation, and then precipitation. Evaporation, saan po yan? Sapagkat ang patak ng tubig ay kanyang pinapainan lang. Evaporation. And then, condensation. Kanyang dinadalisay ang kanyang ambon sa ulan at ibinubuhos ng kalangitan. Tama? Precipitation. Ipinapatak ng sagana sa sangkatauhan. Ang water cycle ay nasabi na po ni Job 3,500 years ago. Ganyan po ang wonders ng creation ng Diyos. Next, nung unang panahon, hindi nila alam na ang mundo po ay nakalutang sa outer space, sa kalawakan. Takot ang mga tao noon na maglakbay po sa Pacific Ocean. Iniisip nila na mahuhulog sila na akala nila noon ang mundo ay flat lang. At kapag naglayag ka raw dun sa Pacific Ocean, mahuhulog ka, mamamatay ka. Yun ang mentality ng mga tao noon nung wala pa pong modern science. At nung nag-advance ang science, ang tao po nagkaroon na po ng spaceship na palabas sa kalawakan, doon na patunayan na ang mundo ay bilog, ito ay nakalutang sa kalawakan. Kailan lang yan nadiskubre? Pero sa Biblia, sa Job uli, 3,500 years ago, sinulat na niya na ang mundo ay nakalutang sa kalawakan. Job 26 verse 7, basahin po natin sabay-sabay. Iniuunat niya ang hilaga sa ibabaw ng walang laman at ibinibiti ng daigdig sa kawalan. Nakabitin, nakalutang sa kawalan. Sino pong nagsabi kay Job? Sa panahon niya wala pa pong modern science, lampara nga lang. Pero naisulat po niya. Bakit? Ito po ay sinabi ng Diyos sa kanya. Sapagkat ang Diyos, siya lang ang makakapag-explain sa kanyang mga ginawa. Kaya makikilala natin ang Diyos. Tignan nyo lang ang kalawakan, ang science, alam na natin, ang science mismo pinatututuhanan na ang Diyos, ang nakasulat sa Biblia ay totoo. Okay? Kaya may cause and effect. Last, life giver. Ang Diyos po ang tagapagbigay ng buhay. Tandaan nyo po ito. Tingnan nyo po ang screen. Okay? Ito pong una na nakikita nyo, ito po ay mga imitation o mga human-made. Man-made po ito. Peke po ito. Ito po artificial ang tawag. Artificial na bulaklak. Ito po ay ginawang ibon. Ito po ay manikin lamang. Kung titignan nyo, yan ang gawa ng tao pero walang buhay. Tama po? Ang Diyos lamang po ang kayang magbigay ng buhay. Tignan nyo po yung original na gawa ng Diyos. Halaman, hayop, at tao. Yan lang po patunay yung buhay. Life demands a life giver. Sa mundong ito, Diyos lang po ang makapagbibigay ng buhay. Umpisan natin sa mga halaman. Anong sabi ng Biblia? Genesis 1:11. Sinabi ng Diyos, sibulan ng lupa ng halaman ng mga tanim na nagkakabinhi, at ng punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang binhi, ang bawat isa ayon sa kanyang uri sa ibabaw ng lupa. May buhay sa mga halaman. Tignan niyo po yung napakagandang design. Magtatanim ka po ng binhi. Maliit na binhi pero tutubo yan na malaking punong kahoy. And then magmumunga ng bunga. Halimbawa mangga. Sinong naglagay po? Nag-program ng yung pong trunk, yung pong kahoy, and then yung mga sanga, yung kanyang mga dahon at bunga. Sinong nag-program nun? Galing lang sa isang maliit na buto, binhi. Ang Diyos. Kung titignan mo po yun, nakakamangha. Giyan.
ang nagpapatunay na may Diyos. Next, yung pong mga ibon, mga hayop. Sabi sa Job 12 verse 7 to 9, ngunit ngayon tanungin mo ang mga hayop at tuturuan kanila. Ang mga ibon sa iyong papawid at kanilang sasabihin sa iyo, o ang mga halaman sa lupa at tuturuan kanila. At ang mga isda sa dagat ay magpapayag sa iyo. Sinong hindi nakakaalam sa lahat ng mga ito na ang kamay ng Panginoon ang gumawa nito? Tignan mo lang po, sabi, yung mga ibon, mga isda, mga hayop. Alam niyo po, kung tatanungin mo sila at makapagsasalita lang sila, sasabihin nila, ang Diyos ang gumawa sa atin. May Diyos. Kahit hindi po sila makapagsalita, kung titignan mo lang sila, sila po ang magsasabi sa iyo na mayroon pong Diyos sa likod ng buhay. Kaya life demands life giver. Next, ang isa pong patunay na may Diyos, yan pong katabi mo. Tayo pong mga tao ang klarong ebidensya na may Diyos. Sa awit 139 verse 13 to 14, ito po ang malinaw na sinabi. Mga kababayan, basahin po natin para hindi kayo antukin. 3, 2, 1. Sapagkat hinubog mo ang aking mga nasa loob na bahagi, at sa bahay bata ng aking ina ako'y iyong hinabi. Ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat ang pagkagawa sa akin ay kakilakilabot at kamangha-mangha, ang iyong mga gawa ay kahanga-hanga, at iyon ay nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Ang ganda po ng pagkakagawa ng Diyos sa atin. Sabi dito, kakilakilabot at kamangha-mangha. Yan ang pagkagawa sa atin. Siya ang humubog sa tiyan o sa sinapupunan, bahay bata ng ating nanay. Huwag niyo pong sabihin, ang gumawa sa akin si nanay ko. Mali po. Alam niyo po, tingnan niyo po ako. Kung ang mama at papa mo ang gumawa sa iyo, sana ikaw ang pinakamagandang tao sa balat ng lupa. Sapagkat walang nanay at tatay ang gagawa ng pangit na anak. Tama po ba? Kung sila ang gumawa, pwede nilang planuhin yun. Dapat ang height, ganito. Hindi po. Maging sila, wala silang ideya doon po sa tiyan. Doon sa sinapupunan ng nanay. Sila lang po ay instrumento. Dapat maging malinaw ito. Ang Diyos po, sabi dito sa awit 139 verse 13 to 14, siya ang humubog sa atin sa bahay bata ng ating nanay. At sabi pa po, kakilakilabot at kamangha-mangha. Totoo po ito. Tignan mo po yung katabi mo. Kakilakilabot. Tama? Tignan mo po mabuti. Tama? Kakilakilabot talaga. Huwag po kayong tumawa. Okay? Ang ibig ko pong sabihin na kakilakilabot, sabi po sa English, wonderfully and fearfully made. Sobrang ganda ng pagkakagawa. At dahil sa ganda, parang mangingilabot ka. Yun ang ibig sabihin. Hindi po yung negative na kahulugan ng kakilakilabot na parang aswang. Hindi naman po yan aswang, kayo naman. Anyway, biro lang po. Sabi po kakilakilabot at kamangha-mangha, kapag titignan mo po ang tao, mangingilabot ka sa pagkamangha. Bakit? Yung kamay natin, yung movement na ito, amazing na po ito. Yung mga robot, hindi nila ito kayang gawin. Very graceful yung movement po natin. Lahat ng disenyo ng ating katawan ay napakaganda. Amazing po. Kung hindi po kayo nag-uobserba sa katawan ninyo, alam nyo po, maipapakita ko po sa inyo kung gaano po ito kaganda yung design. Okay? Halimbawa po, bakit yung ilong nandito? O bakit wala dito? Wala sa tagiliran. Bakit dito yung ilong? Kailangang tabihan ng ilong ito pong bunganga. Bakit? Para pag may kinain ka, maaamoy mo muna. Parang security guard ito pong ilong. Pag naamoy mo, naturally, hindi mo yan. Pag alam mo parang iba, maasim, panis, itatapon mo. Pero kung walang ilong dyan, makakakain ka po ng makakasama sa kalusugan mo. Ganyan ang design ng Diyos. Bakit yung ilong ganito, hindi pa ganun? Kasi pag ganun po, umulan lang, lunod ka na. Naintindihan niyo po kaya pa ganyan. Ang ganda. Bakit dito po yung mata? Para lagi tayong tumitingin sa langit. At wag dito sa lupa. Inaapakan natin ang lupa. Iiwanan natin to. Gusto ng Diyos, tumingala tayo sa langit. Yun dapat ang naisin natin ang kanyang kaharian doon. Ito pong kamay. Bakit hindi pare-pareho yung haba? Tamang-tama po yan. Bakit? Kung pare-pareho po yan ng haba, hindi nyo po kayang kumuha ng baso. Walang grip. Kaya pag nag-grip ka po,
halos magkapantay-pantay. Yan ang magandang pamamaraan at disenyo ng Diyos. Marami pa po, subalit kulang ang oras. Kaya sabi dito, I am fearfully and wonderfully made. Salamat sa Diyos. Okay? Siya po ang gumawa sa atin. Ang nanay po natin ay naging instrumento lang, sila ni tatay. Tandaan niyo po ito. Kaya tayo pong mga tao ang isang ebidensya na mayroon pong tunay na Diyos. Kung ito po ay ipagkakailamo, sabi po ng Diyos sa Awit 14 verse 1, sinasabi ng hangal sa kanyang puso, walang Diyos. Ang tawag sa iyo ng Diyos, hangal. Yan po ang katotohanan. Next, paano natin makikilala ang Diyos? Susunod po ay sa pamamagitan po ng Biblia. Okay? Pangalawa, does God really exist? Paano siya makikilala? Sa pamamagitan po ng Biblia. Tingnan natin sa John chapter 1 verse 1. Basahin din po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Anong ibig sabihin nito? Ang Diyos po na hindi nakikita ay makikilala natin. Makikita natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ito po yung Biblia. Kaya mahalaga na pag-aralan ng Biblia. Okay? Ano po ang sabi ng mga dakilang scientists? Ilan po sila patungkol po sa Biblia? Example po si Michael Faraday. Sabi niya, why will people go astray when they have this blessed book to guide them? Bakit pa sila mawawala sa landas kung mayroong mapagpala o blessed book na ito, itong kasulatan na ito? Kaya lang marami po ang nawawala sa landas kasi nga ayaw nilang makinig. Ayaw nilang bigyan ng interes ito pong Biblia. Sabi naman po ni William Herschel, scientist po siya, all human discoveries seem to be made for the purpose of confirming more strongly the truth contained in the Holy Scripture. Kaya ano pong sinasabi? Lahat ng imbensyon, lahat yan ay nangyari para mapatunayan na talagang totoo ang Biblia. Okay, mga American president naman po. Sa $1 bill, makikita niyo po si George Washington. Ito ang sabi niya tungkol sa Biblia. It is impossible to rightly govern the world without God and the Bible. Sabi naman po ni Abraham Lincoln, nasa $5 bill po siya, I believe the Bible is the best gift God has ever given to man. And then, sabi naman po ni Benjamin Franklin sa $100 bill, makikita niyo po siya, sabi niya, ang advice niya po sa mga kabataan, young men, my advice to you is that you cultivate an acquaintance with and firm belief in the Holy Scripture. Habang bata, dapat maging malapit na kayo sa banal na kasulatan. Yan ang kanyang advice. Ito po mga presidente at mga kilala, mga scientists. Anong ibig sabihin nito? Ang Bible po ay may authority sa lahat. Kaya nga po yung mga presidente, gaya po ng ating presidente, bago po sila manumpa at magsimula ng paglilingkod bilang Pangulo, sila po ay nanunumpa, pinapatong ang kanilang kamay doon po sa Biblia. Ang authority po ay ang Biblia. Naintindihan nyo, ganyan kahalaga ang Biblia. Kasi naniniwala po tayo na ang bansa o kahit anong teritoryo ay hindi mapapamahalaan ng maayos kung ito po ay hiwalay sa Diyos. Sa lahat po ng area ng buhay, may authority po ang Biblia. Kaya dapat nyo po itong malaman. Okay? Kaya tingnan natin, paano ba naisulat ang Biblia? Paano yung recording? Paano ito na-preserve? At paano po ito kumalat? Paano siya na-record? Okay? Sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Anong ibig sabihin nito? Sino ang nagsulat ng Biblia? Ang sagot, ito pong talatang ito. Ang Biblia ay sinulat ng Diyos. Kaya sabi, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ang author ng Biblia, ang may akda ng Biblia ay ang Diyos. Ang sunod na tanong, paano niya ito sinulat? Of course, siya po ay gumamit ng tao. Okay? Nasa Biblia rin po yan. Ikalawang Pedro chapter 1 verse 21. Sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Kaya ang Diyos po talaga ang nagsulat sa Biblia, siya po ang may akda.
Pero paano po niya ito naisulat? Siyempre po, gumamit po siya ng instrumento. At ang instrumento niyang ito ay mga tao. Tawag natin sa kanila, propeta. Kaya sabi dito, ang mga taong inidyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Sinabi ng Diyos sa kanila at sinulat po nila. Kaya gumamit ang Diyos ng mga tao upang maisulat ang Biblia. Kaya lang may mga pilosopo, ito po sabi nila sa akin, Pastor, hindi ako dyan maniniwala. Bakit po? Gawang tao lang yan eh. Yun pong pagdadahilan na ganun, alam niyo po malaking question sa akin. Ang nasasabi ko, hindi nag-iisip yung taong ito. Para maintindihan niyo po yung punto ko. At sa inyo po na nagsasabing, gawang tao lang yan. Tingnan niyo po. Okay? Kailangan po talaga gamitin ng tao. Bakit? Ano po ito? Okay? Po ito ng manok. Alangan ng manok ang gamitin ng Diyos sa pagsusulat ng Biblia. Kung manok ang ginamit ng Diyos, tignan niyo po ito. Ganyan po ang Biblia. Nakakatawa. Tama po? Alam niyo kung paano basahin ito? Baka yung iba sa inyo magbasa, kukaok, 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 tilaok. Ganun po ba? Kaya hindi po pwedeng gamitin ng Diyos ang hayop sa pagsusulat ng Biblia. Kaya nga po tao, naintindihan po ninyo. O baka yung iba naman, pwede ba aso? O kung aso. O ganito ngayon ang Biblia. Paano nyo babasahin? Aw. Paano kayo maliligtas? Naintindihan nyo po. Kayong mga pilosopo po, ayaw makinig sa sabi, gawang tao lang yan. Tanungin ko po, yung cellphone mo, ginawa ng tao. O bakit mo ginagamit? Yung bahay nyo, ginawa ng tao. Bakit ka nakatira dyan? Naintindihan nyo na po, malinaw na? Kaya nga po ang Biblia, hindi naman pwedeng mag-magic ang Diyos. Ginamit niya ang tao, sinulat ito ng tao, dahil ang Biblia para sa tao. Para maintindihan ito ng tao. Kaya kung bubuklatin mo ang Biblia, may mga letra at kaya nating basahin at unawain. Dahil gumamit ang Diyos ng propeta. I hope malinaw po ang pagkaunawa nyo sa bagay na ito. Tingnan nyo po, gumamit ang Diyos sa mga tao upang maisulat ang Biblia. Parang ganito po, tingnan nyo yung screen. Yan, hinayag ng Diyos sa isang pangitain. Kaya dito po sa Hosea chapter 1 verse 1, paulit-ulit, the word of God that came to Hosea. Yung salita ng Diyos ng Panginoon dumating kay Hoseas. Sa Joel chapter 1 verse 1, ganun din. Yung salita ng Panginoon dumating kay Joel. Yun ay salita ng Diyos ng Panginoon ipinasulat lang kay Joel, kay Hosea, kay Micah, kay Haggai, kay Zechariah. At yung iba pang mga propeta dito po sa Biblia. Ito po ay hindi nila ideya. Ito po ay hinayag, sinabi ng Diyos, sinulat lang po nila. Naintindihan po ninyo? Ganyan po kung paano na isulat ang Biblia. Okay, yung pagre-record ganito po. Ang unang aklat sa Biblia ay Genesis. Ito po ay sinulat ni Moses. Kailan? 1500 BC. At ang huling aklat sa Biblia ay sinulat naman ni Apostol Juan. Revelation po yan sa Tagalog, Apokalipsis o Pahayag. Sinulat ito noong 100 AD. Ngayon po ay 2020 na. Anong ibig sabihin? Ang pagsusulat ng Biblia ay inabot po ng 1,600 years. Okay? Mula po ngayon, 2020, ano po yung edad ng Biblia? 3,500 years plus na po siya. Ganyan po katanda ang Biblia. Ganyan po yan na isulat. Okay? Old Testament 39, New Testament 27. Kaya 66 books po lahat. Okay. Recording of the Bible. Mga writer po nasa 40, iba-iba po ang kanilang trabaho, pinanggalingan, pero wala pong kontrahan ng kanilang mga isinulat. Saan na isulat? Sa Jerusalem, Samaria, Roma, Asia Minor, Patmos Island, at sa ibang lugar. Ano po ang nilalaman ng Biblia? Ito po ay patungkol sa pasimula hanggang sa wakas ng kasaysayan ng tao. Kaya para malaman mo po ito, kailangan nating mag-aral ng Biblia. Sino po yung may akda? Ang Diyos. Kaya sabi sa Biblia, 3,800 times inulit-ulit, sinabi ng Diyos, God said. Okay? Pangalawa, paano po na-preserve ang Biblia? Paano tayo nakakasiguro na ang Biblia walang bawas, walang dagdag? Eto po. Okay? Paano tayo nakakasiguro?
na hindi nabawasan o nagdagan ng Biblia? Marami pong talata. Sa Deuteronomy 12 verse 32, sa unang bahagi po ito ng Biblia, sabi, huwag mong daragdagan ni babawasan. Sa gitnang bahagi ng Biblia, sa Kawikaan 30 verse 6, huwag kang magdadagdag sa kanyang mga salita. At bago matapos ang Biblia sa Apokalipsis 22:18 hanggang 19, kung sino man ay magdagdag sa mga ito, idaragdag sa kanya ng Diyos ang mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay magalis sa mga salita ng aklat ng propesiyang ito, aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa banal na lungsod. Kaya malinaw po mga kababayan, ganyan po kung paano na-preserve. Hindi nabawasan, hindi nadagdagan ng Biblia. Ang Diyos mismo po ang nagbigay ng babala. Kung babawasan mo yan, magkakaroon ka ng problema. Kung dadagdagan mo yan, magkakaroon ka ng sumpa. Okay? Ito pa po yung mga patunay. Ang isang patunay, tignan nyo po yung screen, ay yung pong pagkakadiscover ng Dead Sea Scroll. Ano po ito? Papaliwanag ko po. Doon po sa Qumran, ito po ay isang lugar malapit po sa Dead Sea. Noon pong 1947, mayroon pong isang pastol ang nakadiskubre ng tinatawag na balunbon. Ito po yung mga sinaunang sipi o kopya ng Biblia. Wala pa po sila noong Bibliang kagaya natin. Kaya ito po ay tinatawag na scroll, tinutupi. Parang banig. Yung pinagsulatan po nila ay mga balat ng hayop. Dito po sa Qumran, diyan po nadiskubre yung pinakauna na mga isinulat na Biblia. Malapit po yan sa Dead Sea. Saan po yan? Sa bansang Israel. Okay? Yan. Sa 11 kuweba po, nung una pong nakita sa isang kuweba, napasakamay po ito ng mga dalubhasa, mga archaeologists, kaya nagsimula po sila na maghanap ng iba pa na mga scroll o mga balunbon sa mga kuwebang yan. Yan po ay matatagpuan sa Qumran. Kaya tawag dito mga Qumran Cave. Diyan po nakita. 11 po. Inisa-isa po nilang hanapin dyan at nahanap na po nila. Yan ang magpapatunay na yung Biblia noon at Biblia ngayon ay walang pinagkaiba. Yes, totoo po ito. Ganito po yung scroll na sinasabi. Yan, na-preserve po. Nasa banga, natagpuan, ayan. Then, ngayon po ay nakapreserve po ito sa Israel Museum. Tawag po Shrine of the Book Museum sa Israel. Iniingatan po ito ng bansang Israel. Bakit? Ito po ang patunay na yung Bibliang hawak natin ngayon ay walang dagdag bawas. Pinagkumpara po nila yung unang sipi o mga kopya ng Biblia sa Biblia natin ngayon, wala pong pinagkaiba. Kaya para maintindihan nyo po, panoorin nyo po itong isang video clip. Ang Qumran ay matatagpuan mga 1 milya ang layo sa gawing hilagang kanluran ng Dead Sea. Ito ay may layo na 9 na milya, timog ng Jericho at 14 na milya sa kanluran naman ng Jerusalem. Ang lugar kung saan ito matatagpuan ay tinatawag na ngayong West Bank. Ang Dead Sea ay nasa 1,300 feet below sa sea level. Ito ang pinakamababang level sa mundong ito. Kung pag-uusapan ng lugar ng Qumran, hindi maaalis sa atin na talakay ng isa sa pinakamahalagang archaeological discovery patungkol sa tinatawag na Dead Sea Scrolls. Isang araw noong 1947, may isang pastol na Bedouin ang aksidenteng nakadiskubre ng mga banga na may lamang balumbon ng kasulatan. Habang hinahanap niya ang nawawalang hayop na kanyang ipinapastol, naghagis siya ng baton sa kuweba at may narinig siyang nabasag at doon niya nakita ang mga banga. 7 balumbon ang una niyang nahanap at doon na nagsimula ang pagkadiskubre ng Dead Sea Scrolls. Napasakamay ng mga dalubhasa ang mga balumbon na ito at doon nalaman ang kahalagahan ng discovering ito. Inisip nila na may iba pang mga balumbon sa lugar na iyon, kaya mula 1947 hanggang 1956, isinagawa ng mga dalubhasa ang masusing paghahanap na iba pang scroll sa lugar na iyon. Nahanap nila ang mahigit 900 na scrolls mula sa 11 kuweba. Ngayon, ang mga scrolls na ito ay matatagpuan sa Israel Museum. Ang pagkatuklas ng Dead Sea Scroll ay napakahalaga sapagkat ang mga ito ang magpapatotoo sa Biblia. Ito kasi ang mga sinaunang Biblia na sinulat ng mga Hudyo na siyang itinuturing na orihinal. Ang pagkakadiscover ng Dead Sea Scroll ang siyang tumapos sa lahat ng duda tungkol sa Biblia. Dahil sa Dead Sea Scroll,
Kumpiyansa na tayo na ang Biblia ang hawak natin ngayon ay walang pinagkaiba sa orihinal na Biblia, na ang mga propesiya tungkol kay Jesus ay totoo at ang Biblia ay hindi talaga nagbago, walang dagdag at walang bawas. Kaya malinaw po, wala na pong dapat pagdududa sa ating puso na ang Biblia po ay talagang na-preserve, walang labis, walang kulang po ito, totoo po ito, pinortektahan po ito ng kamay ng Diyos. Sa pagkakadiscovery po ng Dead Sea Scroll noong 1947, ito na po yung isang pinakamahalagang discovery sa panahon po natin. Sapagkat ito po ay may kinalaman sa banal na kasulatan na nagsasabi, totoo, walang pangdaraya sa Biblia. Okay? Next, paano naman po ito kumalat? Tingnan niyo po sa screen, spreading of the Bible. Dati, wala pa pong papel, kaya dinidikdik po nila yung dahon ng papyrus. And then, ginamit din po nila, yun po yung scroll na sinasabi, mga balat ng mga hayop. And then, noong pong 1456, si John Gutenberg, na-produce po niya ng pinakaunang printed edition ng Biblia dahil na-imbento po niya ang printing press. Kaya dahil sa printing press, nagsimula yung printing ng makabagong Biblia, yung Bibliang papel. Yan po ang gamit natin ngayon at sa panahon natin, yung iba gumagamit na rin po ng electronic Bible, nakasave na po ito bilang application sa kanilang mga smartphone. Okay? At alam niyo po, ang Bible po ang best-selling books sa buong mundo. Average po ng 60 million copies ang naibibenta taon-taon. Bakit po? Dahil ang Diyos, ito po ang dahilan kung bakit. Gusto niya na mahawakan natin ito, marinig po natin, maka-attend tayo ng gaya dito po ng Bible Seminar, para maintindihan natin yung gusto niyang mangyari sa atin na tayo po ay ma-born again, maipanganak na muli o maligtas. Ang Bible translation po ngayon, as of 2020, para wala tayong maidahilan, 3,386 na mga lingwahe na isalin na. Kahit anong lingwahe, yan lang po ang libro o aklat na naisalin sa iba't ibang wika. Bakit? Unang Timoteo 2 verse 4, ito ang dahilan. Dahil ang Diyos na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Ang Biblia po ay binigay para sa kaligtasan. Kaya tayo nag-aaral ngayon. Unti-unti po habang nakikinig kayo, may punto nga, totoo nga yung sinasabi. Naintindihan po ninyo? Ikalawang Timoteo 3:15. At kung paanong mula sa pagkabata iyong nalaman ng mga banal na kasulatan na makapagtuturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya ang Bible po ay para sa kaligtasan. Yan po ang dahilan kung bakit binigay ng Diyos at na-translate na po ito sa napakaraming lingwahe. Tama ang kapal, sakto lang, para ito po ay maituro sa inyo, marinig nyo, sapagkat ang pananampalataya nanggagaling sa pakikinig, ang pakikinggan ay Biblia para kayo magkaroon ng kaligtasan. Ang problema po, marami pong tao, simba ng simba, walang alam sa Biblia. Kaya po tayo nagba-Bible seminar. Pag-isipan nyo po ito mga kababayan. Kung gusto nyo pong makilala ang Diyos, kailangan po ang Biblia. Kung gusto nyo pong maligtas, kailangan nyo ng Biblia. Hindi relihiyon ang kailangan nyo. Ang kailangan nyo, yung Biblia para magkaroon kayo ng kaligtasan. Kaya namin kayo inimbitahan na makinig dito po sa Bible Seminar. Nakakapagod po ang relihiyon mga kababayan. Alam niyo po ang relihiyon, walang maidudulot po itong mabuti sa inyo. Linggo nandyan ka, para kang banal. Pag uwi mo, demonyo ka uli. Totoo po ito. Naranasan ko rin po yan. Pakanta-kanta ka doon, pero walang pagbabago ang iyong buhay. Tama po ba? Pero once na nalaman po yung Biblia at naligtas ka, ang Diyos po ang babago sa iyong buhay. Kaya mahalaga, malaman mo ang Biblia para magkaroon ka ng kaligtasan. Yan po. Kaya pangalawang paraan para makikilala natin ang Diyos sa pamamagitan po ito ng Biblia. Inisa-isa ko po. Ang Biblia, walang bawas, walang dagdag. Next, paano makikilala ang Diyos?
panghuli po ay sa pamamagitan ng ating espiritu. Mahalaga po ito. Sino tayo? Meron ba talaga tayong espiritu? Okay? Does God really exist? Paano siya makikilala? Sa pamamagitan po natin, tayo ang patunay, pero sa ating pagkatao, mayroon pong espiritu na siyang magpapatunay na may Diyos. Kung pag-uusapan ang tao, tayo po ay may espiritu, kaya relihiyoso po tayo. Dahil mayroon po tayong espiritu, kaya may konsensya po tayo. Pangatlo, natural sa atin, dahil may espiritu tayo, gusto nating mabuhay ng matagal. Naghahanap tayo ng buhay na walang hanggan. Isa-isahin po natin. Dahil po sa espiritu, relihiyoso po tayo. Tignan niyo po yung screen. Sa unang Thessalonica chapter 5 verse 23, sabi dito, "Pakabanalin nawa kayong lubos mismo ng Diyos ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo." Kaya tayo po ay binubuo ng tatlong bagay. Ang mga tao, isip nila, katawan lang meron sila. Hindi po. May espiritu, kaluluwa at katawan tayo. Three-part being. May kanya-kanyang gawain po yan. Yung katawan, may desire po yan. May appetite tayo, may instinct, at may flesh desire. Kapag napagod ka, anong sasabihin ng katawan? Magpahinga ka. Kung nagutom ka, kakain ka. At kapag na-fulfill po yun, masaya ka na. Okay? Yan po yung katawan. Pero, meron din po tayong kaluluwa. Ano po ang function ng kaluluwa? Dahil sa kaluluwa, may kakayahan tayong umunawa, matuto. May emosyon tayo, at meron po tayong sariling pagpapasya o yung kalooban. Yan po ay kaluluwa. At dahil may espiritu po tayo, meron tayong relihiyosong puso. Kahit saan panig ng mundo, gusto nilang makilala ang Diyos. Ang problema, mali ang kanilang pamamaraan. Gaya po ng sinabi ko ng una, ni Ilocano, ni Bicolano at ni Politiko. Kanya-kanya kaya naghahanap tayo ng relihiyon. Pero hindi relihiyon. Tignan nyo lang po yung Biblia. Pangalawa, alam natin na may Diyos. At naghahangad tayo ng buhay na walang hanggan. Kahit alam natin, mamamatay tayo, pero yung espiritu natin, sinasabi nito sa atin, ang kamatayan sa lupa ay hindi yan ang last, mayroon pang susunod, kaya takot tayong mamatay. Naintindihan niyo po? Kayong katawan, madali na lang po ito, hindi ko po ito i-explain, tapos na yung kaluluwa. Para maintindihan, paano? Ano yung function ng kaluluwa? Paano? Papaliwanag ko po. Ito po, mayroon pong bulaklak. Dahil sa kaluluwa mo, knowledge, alam mo bulaklak yan. Karunungan. Emosyon mo, nagandahan ka. Ngayon, ano yung will mo? Pagdedesisyon mo, pinitas mo, at inuwi mo. Yan ang function ng kaluluwa. Next, espiritu. Dahil may espiritu po tayo, kaya relihiyoso tayo, conscious of God, and eternity. Anong sabi? Genesis chapter 1 verse 27. Babasahin ko po. "Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae." Anong ibig sabihin nito? Nilalang tayo ayon sa larawan ng Diyos. Anong ibig sabihin ng larawan? Kamukha? Hindi ho. Ang ibig sabihin ng larawan, may espiritu po tayo. Kanina sa 1:4-24, ang Diyos ay espiritu. At ikaw po ay mahalaga sa Diyos, hindi sa katawan. Hindi sa iyong mga emosyon, kundi mahalaga ka dahil may espiritu ka. Yes, ang Diyos po ang ama ng espiritu. Sa Kanya tayo galing. Hebreo 12, versikulo 9. Babasahin ko po. "Bukod dito tayo nagkaroon ng mga ama sa laman upang tayo disiplinahin at sila'y ating iginagalang. Hindi ba dapat na tayo lalong pasakop sa ama ng mga espiritu upang tayo mabuhay? Physically, may tatay tayo, may ama tayo. Pero dito, spiritually, ang tunay na ama yung Diyos. Siya po ay espiritu at may espiritu po tayo. Kaya ang pinakamahalaga ay yung espiritu. Kaya tayo mahalaga sa Diyos. Ang problema po, ang espiritong ito na nasa atin, mga kababayan, ito po ay namatay nung pumasok ang kasalanan sa sanlibutang ito. Kaya tayo po buhay physically, pero spiritually, hiwalay tayo sa Diyos. Kaya nga, ang purpose ng buhay natin, we must be born again. Yung espiritong yun ay dapat maipanganak na muli umabuhay. Paano? Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Okay?
Kaya ito po espiritu, three-part being po tayo. Sa Job 4:19, basahin po natin. Paano pa kaya silang tumatahan sa mga bahay na putik na ang pundasyon ay nasa alabok? Yung katawan mo alabok, kanina po sinabi ko ang kamatayan ay hindi po katapusan ng lahat. Paghihiwalay ng espiritu at ng katawan lamang. Ang mahalaga po ay yung pong espiritu. Kaya ang Bible seminar pong ito ay para po sa inyong precious spirit. Yes. Ito po ay libro na sinulat po ni Raymond Moody. Nag-imbestiga siya. Napatunayan po, natutuo po na mayroon pong buhay pagkatapos po ng buhay natin sa lupa. Anong ibig sabihin nito? After death, mayroon pong buhay. Nag-interview po siya mga kababayan ng mga tao na nakaranas po ng tinatawag na near-death experience. Ano po ito? Mga taong inooperahan at namatay ng ilang minuto pero na-revive. Mga taong na-aksidente, namatay ng ilang minuto pero nabuhay muli. Isa lang po ang kanilang patutuo at sinasabi nung in-interview niya po sila. Anong sinasabi nila? Habang ako ay nasa operating room, nakita ko ang katawan ko. Naririnig ko yung mga ginagawa nila, nakalutang ako. Yung iba nakakita ako ng liwanag. Yun ang sinusundan ko, sabi po nila. And then nung nabuhay po sila, yun, nagsabi sila. Nung in-interview, alam po nila kung ano yung ginagamit ng doktor na panghiwa sa ulo nung inooperahan. Alam niya ang kanilang pinag-uusapan. Nakita ko kayo, sabi po. Totoo po na may buhay pagkatapos ng kamatayan. There's life after life sa lupa, may life na susunod, langit o impyerno. Tandaan niyo po ito. Okay? Dahil mayroon po tayong espiritu, next may konsensya tayo. Roma 2:15. Kanilang ipinakita ng hinihiling ng kautusan ay nakasulat sa kanilang mga puso, narito'y nagpapatutuuri ng kanilang budhi at ang kanilang mga pag-iisip ay nagdadahilan sa isa't isa. Budhi, konsensya. Kaya nga po kung napapasobra na po ang ating kasalanan, sinasabi ng mga tao, wala kang konsensya. Anong ibig nilang sabihin doon? Pasensya na po sa term, parang sinabi nila, hayop ka. Kasi yung hayop wala pong konsensya. Wala ka pong aso na nakita na kinagat ka niya, mamaya babalik, sorry ha, hindi yan magsusorry. Kasi hindi sila nagigilty, wala silang konsensya. Pero tayo, mayroon tayong konsensya. At kahit walang nakakakita sa ginagawa po nating kasalanan mga kababayan, nakarecord po yan sa inyong konsensya. Kahit yung pinakasikreto mo po, pagharap mo po sa Diyos, parang flat screen TV na ipapakita niya sa iyo lahat ng ginawa mo. Yang konsensyang yan ay parang CCTV camera ng ating buhay. Yan po ay dahil mayroon tayong espiritu. At kung namatay tayo, hihiwala yung espiritu sa katawan at mahahayag lahat ng ginawa natin sa ating buhay sa mundong ito. Nakarecord po yan sa konsensya po natin. Panguli, ang spirit, dahil may spirito tayo, naghahanap tayo ng buhay na walang hanggan. Totoo po. Okay? Ecclesiastes 3:11. Malapit na po tayong matapos. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan yon. Inilagay rin niya ang walang hanggan sa isipan ng tao. Gayon may hindi niya nalalaman ang ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang wakas. Sa puso natin, naglagay ang Diyos ng isipan ng walang hanggan. Kaya gusto po nating mabuhay ng matagal. Alam natin, mamamatay tayong lahat, pero yung espiritu natin ang nagsasabi, yung katawan, babalik sa lupa, pero ang espiritu, walang hanggan yan. Pero ito po, tandaan nyo, may dalawang walang hanggan. Tingnan nyo po ang screen. Ang walang hanggan na yan, tanong, where will you spend your eternity? Saan mo guguguli ng walang hanggang buhay? Dalawa lang po yan, langit o impyerno. Tandaan nyo po ito. Wala po sa gitna. Dalawa po yung eternity at napakahalagang tanong ito, pag-uwi nyo po, pag-isipan nyo po ito. Saan mo gustong gugulin ng buhay na walang hanggan? Wala naman po sigurong mag-iisip sa inyo, sa impyerno, pastor, ang gusto ko. Baka ngayon nakakatawa ka, pero sa impyerno, walang hanggang pagkasunog po yun at hindi ka na mamamatay. Lahat naman po tayo gusto natin sa walang hanggang langit. Pero depende po yan kung ano po yung pipiliin nyo. Kaya dito sa Jeremias 21:8, ito po ang challenge ni Jeremias sa inyo. Sabi ng Panginoon sa kanya, isulat mo ito. Ganito ang sabi ng Panginoon,
inilalagay ko sa harapan ninyo ang daan ng buhay at ang daan ng kamatayan. Kayo po ang mamili. Paano tayo makakapunta sa langit? Kailangan kayong maipanganak na muli. Ngayon, kung gusto nyo po sa impyerno, kahit wag na po kayong pumunta bukas, wag na kayong makinig. Wala na po kaming magagawa. Gusto po namin na matulungan kayo. Kung ayaw nyo pong tulungan ng sarili nyo, wala na po kaming magagawa. Pero alam nyo po, pinagpipray po namin kayo. Gusto po namin na maligtas po kayo at makapunta sa langit at ma-born again, maligtas sa pamamagitan ng Bible seminar na ito. Kaya mga kababayan, itutuloy po natin ang lahat-lahat. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. To be continued. See you po tomorrow. Kaya ulitin ko po, ngayong araw, pinag-aralan po natin ang patungkol sa layunin ng buhay. Ano ang layunin ng buhay? Sabi po ng Biblia, kailangan kayo'y maipanganak na muli. Bakit? Sapagkat may susunod na buhay na walang hanggan. Pinag-aralan natin ang Diyos. Sinagot ko po isa-isa yung mga tanong patungkol sa Diyos. Pinag-aralan po natin ang Biblia at ang Espiritu. Tayo po ay may mahalagang Espiritu, kaya ang Bible seminar na ito ay para po sa inyong napakahalagang Espiritu for your precious Spirit. Ang hiling ko na lang po mga kababayan at sa mga brothers and sisters, alalayan niyo po yung mga baguhan at sana po makapatuloy po sila at matapos po ninyo lahat ang Grand Bible Seminar na ito. So see you tomorrow, to be continued. Mayroon na lang po tayong 4 na araw na natitira. Sana po matapos niyo po ito. Marami pong salamat. Ngayon, bago tayo mag-iwahiwalay, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat tungkol po sa aral na nalaman po namin ngayong araw. Patungkol po sa layunin ng aming buhay, patungkol sa iyo Diyos na aming Panginoon, patungkol po sa Biblia at sa Espiritu. Nalaman po namin na kami po ay may mga Espiritu at mayroon pong buhay na walang hanggan. Dalangin ko po Panginoon na piliin ng mga taong nakikinig ang daan ng buhay. Tulungan niyo po sila na matapos ang Grand Bible Seminar na ito at muli bukas akayin niyo po ang kanilang yapak patungo po sa lugar na ito, makapakinig po sila at nawa habang nakikinig po sila ng salita ng Diyos ay mabuksan ang kanilang puso at magkaroon po sila ng interes na tapusin ang Grand Bible Seminar na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Thank you po.